Sa bahay, mayroong tatlong lalaki na nasa edad na para mag-asawa, na lubos na ikinalungkot ng ina. Ang panganay, ang 39 taong gulang na si Yunjay, ay isang direktor ng dental clinic. Siya ay isang blankong papel pagdating sa pag-ibig, at ang tanging libangan niya sa kanyang libreng oras ay ang paglalaro ng stock market. Hindi inaasahang bumaba ang kanyang ari-arian habang naglalaro siya. Ang pangalawa, ang 36 taong gulang na si Yunjay, ay isang nangungunang abogado sa diborsyo. Mula nang makipaghiwalay sa kanyang kasintahan noong kolehiyo, hindi na siya umibig muli. Sa sandaling ito, hindi lamang matagumpay na nanalo si Yunjay sa isang kaso ng diborsyo, kundi matalino rin niyang naiwasan ang serye ng mga personal na atake mula sa kabilang panig. Ang 20 taong gulang na bunsong anak na si Sujay ay naapektuhan ng kanyang mga nakatatandang kapatid at sumumpa siya na papasa siya sa civil service exam kahit na patuloy siyang nabibigo. Hindi siya sumusuko at muling kumukuha ng pagsusulit. Ito na ang kanyang ikatlong taon ng pag-aaral at bukod sa pag-aaral, siya rin ay nagtatrabaho ng part-time. Sa simula, hindi gaanong pinansin ni Kyung Ae ang sitwasyon, ngunit hindi niya nakayanan ang mga panunuya ng ibang tao sa kasal ng anak ng kanyang kaibigan. Ang mga tao sa isang mesa ay salita na inaatake si Kyung Ae na iminumungkahi na dapat niyang bigyan ng pressure ang kanyang mga anak. Kahit na sinabi ni Kyung Ae na hindi na uso ang pagmamadali sa pagpapakasal, hindi pa rin siya gaanong naapektuhan. Pagkatapos nito, galit na pumunta si Kyung Ae sa klinika ni Yunjay at ibinuhos ang kanyang galit sa kanya. Ngunit matagal nang nasanay si Yunjay at hinarap niya ang pagmamadali ni Kyung Ae sa pagpapakasal sa pamamagitan ng paggamit ng trabaho upang iwasan ang usapan. Nakita ni Kyung Ae na walang epekto kay Yunjay, kaya nagpunta siya kay Yunjay. Pagkatapos ng trabaho ni Yunjay, dinala ni Kyung Ae ang kanyang asawa upang bisitahin siya. Umuupa si Yunjay ng bahay sa labas. Pagpasok pa lang ni Kyung Ae, gumamit na siya ng ibang magagandang salita para purihin ang kanyang anak, ngunit hindi nahulog si Yunjay sa kanyang patibong. Pagkarinig na naman ng kanyang mga magulang na minamadali siyang magpakasal, mahinahon niyang sinabi na alam na niya na nagpagalit muli kay Kyung Ae. Dahil nabigo na naman ang plano, sinabi ni Kyung Ae kay Minho na isa ng vice principal na mag-isip ng paraan, ngunit si Minho, na kilala bilang konserbatibo, ay naging napakabukas. Naniniwala siya na kapag dumating ang tamang panahon, mangyayari ang lahat ng natural na lalong nagpaaalala kay Kyung Ae. Nang araw na iyon, nagboluntaryo si Keong Cheol sa komunidad. Ipinagmamalaki ng kanyang matandang kaibigan ang kanyang mga apo sa lahat, na nagparamdam kay Keong Cheol ng paghanga at kahihiyan. Kaya naman, nakipagkita si Keong Cheol sa kanyang masunuring ampon. Inisip ni Keong Cheol kung ang kanyang mga kasalanan ay napakabigat, kaya hindi makapag-asawa ang kanyang mga apo. Pagka-uwi ni Minho, sinabi niya kaagad kay Kyung Ae ang iniisip ni Keong Cheol. Inakala ni Kyung Ae na walang kaligayahan si Keong Cheol, kaya siya ganito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Minho na kapag nag-asawa na ang mga bata at nagsama-sama ang 4 na henerasyon, si Keong Cheol ay magiging abala sa pag-aalaga sa mga apo at wala ng lakas para gumawa ng iba. Nakita ni Minho na may punto ang kanyang asawa, ngunit biglang pagpapakasal sa kanila ay isang malaking problema. Kailangan gamitin ni Minho ang kanyang utak upang mag-isip ng paraan. Pagkatapos mag-isip buong gabi, ang tatlong tao na nasa edad 50 ay nagdaos ng isang emergency meeting sa isang espesyal na lokasyon. Ang matatanda ay mas matalino pa rin. Plano ng tatlo na gamitin ang apartment bilang paig. Upang hikayatin ang dalawang nakatatandang anak na magpaligsahan sa pagpapakasal, iminungkahi ni Kyung Ae na isali si Sujay kahit na 27 taong gulang pa lang siya. Ngunit ang kanyang pagnanais sa material na bagay ay ang pinakamalakas na mas nakakaganyak kina Yunjay at si Sujay ang pinakamaliit na posibilidad na magpakasal. Dahil ilang araw na lang ang natitira bago ang civil service exam, pagkatapos na mapag-usapan ng tatlong matatanda ang kanilang mga estratehiya, sinimulan nilang suriin kung kaakit-akit ba sa kanila ang apartment. Ang target ni Keong Cheol ay si Yunjay, ang target ni Minho ay si Yunjay, at ang target ni Kyung Ae ay si Sujay. Matapos ang pagsisiyasat, natuklasan nila na ang tatlong lalaki ay may matinding pagnanais para sa apartment, kaya mabilis na nagpatawag ng family meeting si Minho. Nang magkasama-sama na ang mga anak kinagabihan, ipinahayag ni Minho ang proyekto ng pagpapakasal simula sa araw na iyon. Sa loob ng 6 na buwan, sinuman ang unang magpakasal ay siyang magmamay-ari ng 1 bilyong won na halaga ng apartment ng pamilya. Nakita ni Yunjay at Hyunjay na napakabata ng panukala ni Minho. Ngunit si Sujay ay labis na naghahangad sa apartment na iyon, kaya di masigasig siyang sumali sa proyekto ni Minho. Lihim na natuwa si Kyung Ae at sinulyapan si Minho. Sa sandaling ito, alam na nila na malapit na silang makahuli ng isda. Ang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki na mahirap mag-asawa ay ayaw sumali, ngunit ayaw din nilang hayaan si Sujay na mag-isa sa pag-angkin ng apartment. Dahil sa pagganyak ni Sujay, napilitan din sina Yunjay at Hyunjay na sumali sa proyektong ito. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay wala pang 1 linggo, dinala na ni Sujay ang kanyang nobya sa bahay, hindi pa nagtatagal. Sa eksena ng pagsusulit para sa profesional na panadero, ang babae ay kinakabahan at tiwala sa sarili habang naghahanda sa pagsusulit, ngunit nadulas ang kanyang kamay, kaya ang lahat ng inihandang sangkap ay nalaglag sa sahig. Nagdulot ito ng kaunting pagkalito kay Yuna dahil hindi na magbibigay muli ng mga sangkap ang pagsusulit at agad siyang idiniskwalipika ng hurado. Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay biglang nawala. Sa gabi bago ang pagsusulit, si Yuna at ang kanyang matalik na kaibigang si Sujay ay nagtatrabaho pa rin gaya ng dati. Ngunit dahil sabik siyang magtagumpay, sabay-sabay niyang binuhat ang 3 kahon ng paninda. Ngunit sa gitna ay hindi niya nakayanan ang bigat ng mga ito, kaya malubhang na sprain ang kanyang pulso.
Inaway ni Sujay si Yuna nang may pag-aalala nang makita niyang patuloy na iginagalaw ni Yuna ang kanyang pulso. Nag-alala siyang nagtanong kung makakaapekto ito sa pagsusulit niya sa panadero bukas, ngunit matigas na sinabi ni Yuna na hindi niya tatanggapin ang alok niya. Sa katunayan, ginamit ng mga magulang ni Sujay ang apartment bilang pain upang himukin ang kanyang mga nakatatandang kapatid na magpakasal. Ang unang magpapakasal sa loob ng 6 na buwan ay magmamay-ari ng apartment na nagkakahalaga ng 1 bilyong won. Alam ni Sujay na ang dalawang nakatatandang kapatid niya ay matanda na at nahihirapang mag-asawa, kaya kailangan niyang mauna. Kahit na nag-aaral pa siya para sa civil service exam, mas gusto pa niyang magkaroon ng sarili niyang gift dahil kailangang ipasa ng kanyang kaibigan ang kanyang gift. Siya ay dali-daling nakipagkita sa kanyang katrabaho na si Yuna. Ang pangarap ni Yuna ay maging isang panadero at ngayon ay kailangan niya ng pera. Kaya, iminungkahi ni Sujay kay Yuna na magpakasal sila para makuha ang apartment ng pamilya. Sa ganitong paraan, hindi lamang niya matutupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling gift, kundi makakapagbayad din siya sa kanya ng 100 milyong won bilang kabayaran. Ngunit buong buo siyang tinanggihan ni Yuna. Ngunit hindi madaling sumuko si Sujay. Hindi lamang niya kinumbinsi si Yuna sa bus, kundi patuloy din siyang gumamit ng iba't ibang paraan para kumbinsihin siya sa kanilang part-time na trabaho. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Yuna. Ngunit ang pagkakamali niya sa pagsusulit sa panadero ay nagbigay sa kanya ng matinding dago. Mabuti na lang at laging nasa tabi niya si Sujay para aliwin siya. Higit pa rito, humingi ng dagdag na upa ang may-ari ng bahay kay Yuna at tinawagan din siya ng kanyang ina para magpadala ng pera sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Ang mga bagay na ito ay nagbigay ng matinding pagod kay Yuna. Kaya, nilapitan niya si Sujay at pumayag sa kanyang alok na peking kasal. Pagkatapos, nagulat silang dalawa sa pamilya. Nang gabing iyon, dinala ni Sujay si Yuna sa bahay na ikinagulat ng 3 matatanda sa bahay. Pagkatapos ng gulat, labis na natuwa si Kyung-ae. Sa kanyang isip, sapat na may isang tao sa pamilya ang magpakasal. Nang umuwi si Yunjay at nakita niya na mabilis na dinala ng kanyang kapatid ang kanyang nobya sa bahay, natigilan siya. Nagsisimula pa lang ang pustahan sa apartment, matatapos na ba agad? Pagod na umuwi si Hyunjae at nakatanggap ng tawag mula kay Yunjay. Agad na isinalaysay ni Yunjay ng detalyado ang balita na dinala ni Sujay ang kanyang nobya sa bahay. Pakiramdam ni Hyunjay ay siguradong may niloloko si Sujay. Kaya, sinabi ni Hyunjay na magpulong sila para sa isang emergency meeting sa kanyang lugar mamaya. Pagdating ni Sujay sa bahay ni Hyunjay, hindi lamang si Hyunjay ang nagduda sa nobya ni Sujay, kundi nagduda rin si Hyunjay na may itinatago si Sujay. Ngunit sinabi ni Sujay sa kanilang dalawa na dapat silang magpasalamat sa kanya dahil hindi na nila kailangang mag-aksaya ng oras sa pagpapakasal. Agad na binanggit ni Hyunjay bilang isang abogado ang kriminal na pananagutan na kailangang harapin ni Sujay kung lolokohin niya ang ibang tao para makakuha ng pinansyal na benepisyo. Kung mangyayari ito, makukulong si Sujay ng 0 taon at magmumulta ng mas mababa sa 20 milyon. Nagdulot ito ng matinding pagkabahala kay Sujay. Pagkatapos mabilis na tumakas ni Sujay, sinabi ni Hyunjay kay Hyunjay na niloloko niya si Sujay dahil walang ganitong batas para sa mga direct family members. Sa sandaling ito, mabilis na lumabas si Sujay at nagplano na maghain ng kaso laban kay Hyunjay para sa defamation of character. Nang makita na inaasar si Sujay, nagkasundo ang dalawa at nagtuos bilang pagdiriwang. Pagkatapos, dahil sa pagiging mapagmalaki ni Hyunjay, nagsimula siyang magtanong sa kanyang mga kaibigan na ipakilala siya sa mga babae. Ngunit nang makilala niya si Young Eun na naghahain ng diborsyo, nagsimulang tahimik na magbago ang kanyang puso. Si Hyunjay ay mas lalong naging sabik na mag-sign up sa isang dating website. Habang nakatitig si Hyunjay sa dating website, hindi niya alam na si Hyunjay, sa kanyang kakaibang pagiging awkward, ay naagaw na ang puso ng isang babae. Simula noon, opisyal na nagsimula ang labanan sa kasal sa pagitan ng magkakapatid. Ang 41 taong gulang na single na babae ay kinilig sa isang sulyap ng lalaking nasa harap niya. Pakiramdam ni Haejun ay mababaliw na siya. Malinaw na 30 minuto lang ang nakalipas, lubos niyang kinasusuklaman si Hyunjay. Ang babaeng si Haejun ay may-ari ng isang law firm na nakikipagsosyo kay Hyunjay, ang pangalawang kapatid ni Hyunjay. Nang araw na iyon, biglang sumakit ang ngipin ni Haejun, kaya inirekomenda ng kanyang assistant ang dental clinic ni Hyunjay para magpabida. Sa oras ng kanyang appointment, pumunta si Haejun sa dental clinic ni Hyunjay para magpagamot. Sa kakaibang kapaligiran, gusto ni Haejun na bumati upang mabawasan ang kanyang kaba. Ngunit walang dahilan na binaliwala siya ng tapat na lalaking ito. Sa panahon ng aktwal na paggamot, medyo kinakabahan at natatakot pa rin si Haejun. Nalaman niya na kilala ng lalaki si Haejun bilang senior ng kanyang nakababatang kapatid. Kaya, sinunod ni Haejun ang prinsipyo na mas madaling makipagtulungan sa mga kakilala at sinubukan niyang maging malapit kay Hyunjay. Sinabi ni Haejun na si Hyunjay ang pinakamalapit sa kanya sa lahat ng mga kakilala niya. Ngunit malamig at walang pakialam na sumagot si Hyunjay. Nahihiyang sinabi ni Haejun na hindi siya naghahanap ng espesyal na pagtrato. Ngunit maaari ba siyang bigyan ni Hyunjay ng kaunting pakiramdam ng pagiging malapit? Dahil medyo takot si Haejun sa dental clinic, diretsahang sinabi ni Hyunjay na hindi siya maaaring maging malapit dahil sa unang pagkakataon pa lang silang nagkita. Patuloy na matyagang sinabi ni Haejun na si Hyunjay at Hyunjay ay magkamukha. Ngunit tinanggihan ni Hyunjay na hindi sila magkamukha ni Hyunjay.
Inakala ni Haejun na si Yunjae ay talagang isang hangal. Dali-dali siyang tumakbo palayo sa kontrobersyal na lugar na ito. Sa kanyang ikalawang pagbisita sa dental clinic, biglang nakipag-usap si Yunjae na ikinagulat ni Haejun. Sinabi ni Yunjae na mas matanda si Haejun sa kanya. Para kay Yunjae, si Haejun ay hindi isang babae, kundi isang senior. Agad na naramdaman ni Haejun ang kamalasan. Sa kanyang isipan, 800 beses na niyang sinumpa si Yunjae. Ngunit nang turuan ni Yunjae si Haejun na gumamit ng dental floss, gumawa siya ng isang kahanga-hangang galaw. Sa sandaling iyon, tila niyakap niya si Haejun at ang 41 taong gulang na nagielong puso ni Haejun ay nagsimulang bumilis ang tibok. Sa pagtingin sa maliwanag na mukha ni Yunjae, nagsimulang maging tuliro si Haejun. Pagkatapos ng paggamot, pumunta si Haejun sa opisina ni Yunjae para bumati. Hindi inaasahang tuluyan siyang tinamaan sa kakaibang pagiging awkward ni Yunjae. Hindi maintindihan ni Haejun kung bakit. Pag alis niya sa klinika, pakiramdam niya ay nababaliw na talaga siya. Pagkatapos, napagtanto niya na dumating na ang lalaking itinakda para sa kanya. Kahit na huli siyang dumating, hindi naman siya nawala sa huli. Pag uwi ni Haejun, patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang nakakakilig na imahe ni Yunjae. Kung gayon, paano niya siya mapapaibig? Naalala ni Haejun na may trump card siya, si Yunjae. Kaya, kinabukasan, nagpanggap si Haejun na nag-ehersisyo. Pagkatapos ay lumapit siya kay Hyunjae na nag-gym at saan man pumunta si Hyunjae, sumunod siya. Agad na nabasa ni Hyunjae ang kanyang intensyon. Sinabi niya kay Haejun na sabihin lang kung ano ang kailangan niya sa kanya. Nautal si Haejun habang binabanggit ang dental clinic ni Hyunjae. Agad na naintindihan ni Hyunjae at tinanong siya kung para ba ito sa kanyang kapatid. Medyo nataranta si Haejun, mabilis na siyang nahuli ni Hyunjae. Ngunit sinabi ni Hyunjae na si Hyunjae ba ay napakakainis. Sinabi pa niya na dapat maging mas mapagpasensya si Haejun kay Hyunjae. Sinuportahan ni Haejun ang pagkakataon na hilingin ang numero ng telepono ni Hyunjae. Ngunit sinabi ni Hyunjae na tanungin na lang niya ito mismo. Ang dahilan ay hindi niya maaaring ibigay ang personal na impormasyon ni Hyunjae. Pagkatapos, sa ilalim ng banta ni Haejun, tinawagan ni Hyunjae si Hyunjae. Naitanong ni Hyunjae kay Hyunjae kung maaari ba niyang ibigay ang numero ng telepono ni Hyunjae sa kanyang boss. Sinabi ni Hyunjae kay Hyunjae na tumanggi na lang siya. Inakala ni Haejun na pumayag na ang kabilang partido, kaya sinabi niya kay Hyunjae na ipadala ang numero ng telepono sa kanya. Pagkatapos ay masaya siyang tumalon-talon papalayo. Ngunit lumipas ang isang araw at hindi pa rin siya nakakatanggap ng numero ng telepono mula kay Hyunjae. Habang papunta siya sa opisina, hindi niya sinasadyang nakasalubong si Hyunjae na palabas. Batay sa prinsipyo na kung hindi ka makikipagtalo, tumakas ka na lang, plano niyang umalis, ngunit hinawakan siya ni Haejun ng mahigpit. Sinabi niya kay Hyunjae na baka sira na ang kanyang telepono. Kaya naman, hindi niya natanggap ang mensahe na ipinadala niya. Nakalusot kay Hyunjae na hindi siya pinayagan ni Hyunjae na sabihin sa kanya. Nagdulot ito ng mas matinding sakit sa loob ni Haejun. Habang nagpapaliwanag pa si Hyunjae, lalo siyang nasasaktan. Pagkatapos ng trabaho, galit na umuwi si Haejun. Kinutsara ni Haejun ang takip ng yogurt habang nanunumpa. Naramdaman niya na si Hyunjae ay nagdulot sa kanya ng matinding kahihiyan. Kailangan niyang turuan ng leksyon si Hyunjae. Hindi siya si Haejun kung hindi siya makakapaghiganti. Ngunit ang hindi niya alam ay upang hindi matalo kay Sujae, na nag-uwi ng kanyang nobya, si Hyunjae ay nasa isang blind date na inorganisa ng isang dating website. Ang babaeng nakaupo sa harap niya ay nasa isang malaking awkward situation. Ang lalaking nasa harap niya ay ang nagpapakilig sa kanya. Ang nasa kabilang panig ay ang blind date ng lalaking gusto niya. Ngunit ang tatlong tao na magkasamang kumakain ay nakakagulat na nagkakasundo. Mula nang matunaw ang 41 taong gulang na nagielong puso ni Haejun dahil sa pagiging awkward ni Hyunjae, naisip na niya kung paano siya magsisimulang umatake at paibigin siya. Ngunit bago pa man niya nasimulan ang kanyang plano, nabigo na ito. Hindi niya nakuha ang numero ng telepono ni Hyunjae mula kay Hyunjae. Nagalit ito kay Haejun. Di nagtagal, nagpunta muli si Haejun sa dental clinic para magpagamot. Desidido siyang baliwalain si Hyunjae. Ngunit pagpasok niya sa klinika, nagulo ang kanyang puso nang lumingod si Hyunjae na nakatayo roon. Ang kanyang gwapong mukha ay biglang umiti ng bahagya. Ang hindi mapakali na puso ni Haejun ay muling pumalto sa pagtibok. Mula sa kanyang mga sinabi, matalas na nahulaan ni Haejun na single pa rin siya. Pagkatapos ay muli niyang sinira ang kanyang depensa. Inisip niya na sa harap ng pag-ibig, hindi na kailangan ng pride. Pagkalipas ng ilang araw, si Hyunjae, na may matinding pagiging mapagmalaki, ay inanyayahan ni Jinchul na sumali sa isang blind date show sa T. Pagkatapos nilang matapos ang panayam, nakita ni Jinchul ang isang dating kakilala, ang abogadong si Haejun. Pagkatapos ng pag-uusap, nalaman ni Haejun na pumunta siya doon upang anyayahan si Hyunjae na sumali sa kanilang love matching show. Naramdaman ni Haejun na may mali. Habang ginagamot, nagsimulang magpakita si Haejun ng malamig na mukha. Sinabi ni Haejun na narinig niya na hindi pinapayagan ni Hyunjae si Hyunjae na ibigay sa kanya ang numero ng telepono nito. Ang ganoong diretsyo na pahayag ay nagdulot ng kaunting pag-aalangan kay Hyunjae. Sinabi ni Haejun na iayain siya nitong maghapunan. Walang magawa si Hyunjae kundi pumayag. Hindi niya inaasahan na ganoon siya kasunod sa utos. Pagkatapos ng paggamot, masayang naghintay si Haejun sa opisina ni Hyunjae. Sa sandaling ito, may tinatanggap na si Hyunjae na isang espesyal na pasyente. Lumabas na ang babae
babaeng nasa harapan niya ay si Eugene, na nakilala niya sa blind date sa website. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Eugene na wala siyang kotse. Inilahad niya na dapat mas mag-practice pa si Yunjay sa pagmamaneho at bumili ng kotse. Ngunit naramdaman ni Yunjay na napakakaiba nito. Bakit ang paksa ng pag-uusap sa bawat blind date ay pareho? Walang magawa si Eugene kundi ilantad si Yunjay. Sinabi niya na 11 taon ang agwat ng edad nila ni Yunjay. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay tulad din ng kanyang mga nakaraang blind date. Tanging mali ako lang ang nasabi ni Yunjay. Ang mukha ni Yunjay ay walang ekspresyon. Sa sandaling ito, nakita ni Eugene ang nagulat na mukha ni Yunjay at walang magawang sinabi na nagpunta siya doon dahil hindi siya kinontak ni Yunjay. Matapos makakuha ng dental cleaning, inanyayahan ni Yunjay si Eugene na magkita sila sa labas. At nakita ni Haejun ang lahat. Tahimik niya silang sinundan. Diretsong sinabi ni Yunjay kay Eugene na hindi sila tugma. Hindi siya nakikipag-ugnayan kay Eugene na nangangahulugang wala si Eugene sa kanyang isipan. Naramdaman ni Eugene na ang pagtanggi ng isang lalaki na 11 taon ang tanda sa kanya ay nakasakit sa kanyang blind date record. Ngunit naramdaman din ni Eugene na kaaya-aya si Yunjay kaya inanyayahan niya itong maghapunan. Nang marinig ito, agad na lumitaw si Haejun at nagpanggap na dumaan siya para mag-car. Sinabi pa ni Haejun na nagugutom na siya at sinabihan si Yunjay na bilisan. Hindi inaasahan, nagbigay si Eugene ng isang nakakagulat na pahayag. Nagpa siya rin siyang sumama sa kanila para kumain. Habang si Yunjay ay magsasabi pa sana ng isang bagay, sinabi ni Haejun na okay lang sa kanya. Sa ganitong paraan, ang tatlong taong walang koneksyon sa isa't-isa ay nagkaroon ng koneksyon sa pamamagitan ng pagkain. Sanay na si Eugene na umupo sa tabi ni Yunjay. Nahihiyang umupo si Haejun sa kabilang panig. Hindi niya inaasahan na pumunta si Yunjay doon para mag-practice ng jazz drums. Sa ilalim ng kanyang malakas at makapangyarihang pagganap, nasakop niya ang dalawang babae sa ibaba ng entablado. Sa pagtingin sa nagniningning na mukha ni Yunjay, biglang naramdaman ni Haejun na kaakit-akit din ang jazz drums. Samantala, naramdaman ni Eugene na may tendensya siyang magustuhan ang mga taong masungit. Noong una siyang nakipag-blind date kay Yunjay, hindi niya ito naramdaman na espesyal. Ngunit ngayon ay nagpa siyang makipag-date kay Yunjay at humingi pa ng tulong kay Haejun. Nagdulot ito ng kaunting pagkalito kay Haejun, ngunit matalino pa rin niyang hinarangan ang intensyon ni Eugene na makipag-date kay Yunjay. Habang kumakain upang makuha ang atensyon ni Yunjay, nagpa siya si Haejun na huwag sundin ang normal na paraan. Naramdaman ni Eugene na walang masarap na pagkain doon, kaya kailangang kumain ng masarap si Haejun. Kaya, patuloy na kumain si Haejun, ngunit habang nagmamaneho siya, ang kanyang tiyan ay nagsimulang tumunog na parang isang symphony. Kinaumagahan, ang lalaking natutulog sa sofa ay biglang gumalaw, at nang magising, siya ay labis na naguluhan. Hindi niya alam kung nasaan siya, at kung ano ang kanyang ginawa. Kailangang magsimula ang kwento nang hanapin siya ni Jinchul, upang sumali sa isang blind date show sa Tsi. Upang makuha ang atensyon ni Yunjay, kumain si Haejun hanggang sa sumuka at nagtae, at pagkatapos makita ang kanyang kahabag-habag na hitsura, nagpa siyang hindi niya dapat saktan ang sarili niya dahil kay Yunjay. Ngunit nang makasalubong ni Haejun si Jinchul, nalaman niya na may isang espesyal na babaeng bisita na bagay kay Yunjay. Ipinagmalaki pa ni Jinchul na tiyak na magtatagumpay siya sa pagpapare sa kanila. Agad na nagselo si Haejun at nagsimulang lumabas ang masasamang ideya sa kanyang isipan, kahit na patuloy niyang sinasabi sa sarili niya na pigilan ang sarili. Ngunit si Yunjay ay ang lalaking nagpakilig sa kanya, kaya di sa pag-iisip nito, biglang huminto si Haejun at lumingon para tawagin si Jinchul. Lihim niyang sinabi sa kanya ang tungkol sa malandi na pag-ugali ni Yunjay. Sa sandaling ito, walang kaalam-alam si Yunjay. Masaya siyang nagpaplano na mag-shooting sa klinika. Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Jinchul at may pagkutya niyang tinanggihan si Yunjay na sumali sa kanyang palabas. Nagulat si Yunjay. Diretsahang tinanong ni Jinchul si Yunjay kung totoo bang marami siyang girlfriend. Galit na tumayo si Yunjay at itinanggi ito sa kanya. Ngunit si Jinchul ay lubos na nagtitiwala sa kanyang dating kakilala na si Haejun. Paano niya mapapakinggan ang paliwanag ni Yunjay? Nagdulot ito ng matinding sama ng loob kay Yunjay. Kaya pagkatapos ng trabaho, niyaya niya si Yunjay na uminom ng alak. Ngunit hindi niya inaasahan na abala si Yunjay sa isang date, kaya sino ang dapat niyang hanapin? Kaya niyaya niya si Haejun, na single din pagkakita pa lang ni Yunjay sa kanya. Tuloy-tuloy na siyang uminom ng alak. Sa huli, nagtagumpay si Yunjay sa pag-inom hanggang sa hindi na siya makapag-isip ng maayos. Pagkatapos, hindi niya na makontrol ang sarili at nagsimulang maglabas ng kanyang galit. Sinabi ni Yunjay kung kailan siya nagkaroon ng 2 tandang bawas 3 babae. Nagdulot ito ng kaunting pananagutan kay Haejun na nasa tabi niya. Sinabi ni Yunjay na 39 taon na siyang namuhay ng malinis na parang snow. Pagkatapos ay bigla siyang umatake sa hangin. Walang magawa si Haejun kundi ihatid siya pa uwi. Nagmamatigas si Yunjay na umupo sa sahig dahil ayaw pa niyang umuwi. Walang magawa, hirap na hirap si Haejun na kalagkarin ang lasing na si Yunjay sa kanyang bahay. Kinaumagahan, pag-uwi ni Haejun mula sa palengke, wala na si Yunjay sa sofa. Lumabas na pagkatapos magising ni Yunjay. Naalaala niya ang lahat ng ginawa niya noong lasing siya. Agad na tumayo si Yunjay at umalis. Pag-uwi niya, naisip ni Yunjay ang kanyang nakakahiyang itsura sa harap ni Haejun. Agad siyang nakaramdam ng matinding kahihiyan. Naisip ni Yunjay na siguradong nababaliw na siya. Sa sandaling ito, ayaw din ni Haejun na mapunta sa isang kakaibang relasyon. Kinumbinsi niya ang sarili niya na hindi na siya dapat makipag-ugnayan kay Yunjay. Ngunit ng araw na iyon pagkatapos ng trabaho, nakatanggap si
si Haejun ng tawag mula kay Yunjae. Malamig niyang iginiit na abala siya. Sinabi ni Yunjae na gusto niyang ayain siyang kumain para humingi ng tawad sa nangyari noong nakaraan. Nang handa na siyang ibaba ang telepono, hindi napigilan ni Haejun at nagpanik na sinabi na maghintay siya. Kaya, nagkita muli ang dalawa sa isang restaurant. Sa pagtingin sa magulo at magkaibang pananalita ni Haejun, biglang naramdaman ni Yunjae na siya ay napaka-interesante. Sa pagtingin kay Yunjae na maingat siyang inaalagaan, ang puso ni Haejun ay nagsimulang gumalaw. Pagkatapos kumain, sa sandaling tulungan ni Yunjae si Haejun na sumakay sa kotse, tinanong niya kung maaari ba niya siyang kontakin paminsan-minsan. Agad na sinabi ni Haejun na hindi maaari. Ngunit sa susunod na pangungusap, sinabi niya kay Yunjae na maaari siyang kontakin ng madalas. Tunay na nakakalito si Haejun. Ang oras ay lumipas nang hindi namamalayan sa kabila ng pagiging abala. Palaging nararamdaman ni Haejun na may kulang sa kanyang puso. Bigla niyang naisip ang awkward na si Yunjae. Hindi ba sinabi ni Yunjae na madalas siyang makikipag-ugnayan sa kanya? Kaya, direkta niyang tinawagan si Yunjae at diretsahang tinanong siya. Narinig ni Haejun na sinabi ni Yunjae na makikipag-ugnayan siya sa kanya. Bakit hindi tinutupad ni Yunjae ang kanyang sinabi? Nagulat din si Yunjae sa narinig niya. Naisip ni Yunjae na baka hindi naintindihan ni Haejun ang kanyang sinabi. Ngunit magalang pa rin niyang ginamit ang dahilan ng pagiging abala sa trabaho upang itago ito. Sinabi ni Haejun kay Yunjae na isang salita ng isang Ginoo ay mahirap bawiin kahit na may 4 na kabayo. Pagkatapos magsalita, ibinaba niya ang telepono na nagdulot ng pagkalito kay Yunjae. Kaya, habang nasa daan si Haejun pauwi mula sa trabaho, tinawagan niya ito. Pagkasagot pa lang ng telepono, sinabi niyang tumawag na siya. Labis na nagulat si Haejun sa ginawa ni Yunjae. Lumabas na tumawag siya kay Haejun upang patunayan na siya ay isang taong tumutupad sa kanyang salita. Hindi pa nakaka-react si Haejun nang ibaba niya ang telepono at hindi niya naintindihan kung ano ang nangyayari. Ang pagiging awkward ni Yunjae ay nagpagalit kay Haejun, habang si Yunjae naman ay may mapanlinlang ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ni Yunjae kay Haejun na siya lang ba ang marunong magalit. Ngalit din siya. Nakaupo si Haejun sa elevator. Ulit-ulit na iniisip ang mga awkward na salita ni Yunjae. Hindi niya maintindihan kung bakit siya kinasusuklaman nito. Ang ganitong nerbiyosong reaksyon ay nagpagulat sa babaeng kasama niya sa elevator. Ang hindi inaasahan ni Haejun ay ang babaeng ito ay ang kanyang magiging biyenan. Kahapon, si Sujae, na walang permanenteng trabaho, ngunit matamis magsalita, ay gumagamit ng ibang taktika kay Kyung-ae na humihingi ng suporta sa kanya. Sa gitna ng pagdududa ni Kyung-ae, sinabi ni Sujae sa kanya na kumbinsihin ang kanyang mga nakatatandang kapatid na huwag makipagkompetensya para sa apartment at matamis na inisa-isa ang maraming benepisyo dahil hindi makayanan ang paglalambing ni Sujae. Lumapit siya sa silid ni Yunjae, pagkatapos ay seryosong sinabi sa kanya na ibigay ang apartment kay Sujae. Sa ganoong paraan, gagaan din ang pakiramdam ni Yunjae. Siya at si Minho ay susuporta sa kagustuhan ni Sujae na magpakasal. Agad na naramdaman ni Yunjae na pinabayaan siya. Sinabi niya kay Kyung-ae na huwag siyang iwan. Sinabi naman ni Kyung-ae na hindi niya pinabayaan si Yunjae, kundi binibigyan niya ng kalayaan si Yunjae. Naramdaman pa rin ni Yunjae na pinabayaan siya. Hindi siya basta-basta susuko ng walang dahilan. Naalala ni Yunjae ang pinag-usapan nila ni Keong-cheol kaninang umaga. Nalaman niyang interesado si Yunjae kay Haejun. Agad na hinulaan ni Keong-cheol na iyon ay pagmamahal sa pag-iisip nito. Agad na nagpadala ng mensahe si Yunjae kay Haejun. Inihatid siya bukas ng umaga, nagulat si Haejun nang makita ang mensahe. Sa wakas, naisip niya, aamin na ba sa kanya si Yunjae? Labis itong nagpasaya kay Haejun. Sa wakas, ang 41 taon ng pagiging single ni Haejun ay magtatapos na sa isang pag-amin. Sinabi ni Haejun sa kanyang sarili na huwag masyadong maging emosyonal. Huwag kalimutan na si Yunjae ay isa lamang hangal. Pinayuhan ang kanyang sarili na huwag maging emosyonal dahil sa kanya. Kinaumagahan nang makita si Haejun, diretsong tinanong ni Yunjae si Haejun, gusto mo ba ako? Kahit nahihiya si Haejun, diretsahan pa rin niyang inamit na gusto niya si Yunjae. At pagkatapos ay inakusahan pa si Yunjae ng pagiging mabagal. Nagkaroon ng isa pang nervous breakdown si Yunjae. Sinabi niya na mas bata siya kay Haejun ng maraming taon. Galit na galit si Haejun. Sinabi ni Haejun na 2 taon lang ang tanda niya. Ano ang ipinagmamalaki para siyang matanda na si Haejun? Maganda ang bihis ni Haejun nang makilala si Yunjae. Sa gitna ng labis na pag-asa, narinig ni Haejun ang sinabi niya na hindi siya gusto. Totoo na kung gaano kalaki ang pag-asa, ganoon din kalaki ang pagkabigo. Sa sandaling handa na si Haejun na linawin ang mga hangganan at umalis. Nagmamadaling ipinahayag ni Yunjae na curious siya sa kanya ngayon na nagpabalisa sa puso ni Haejun. Sinabi ni Yunjae ang kanyang magulong damdamin ng gustong magmahal, ngunit hindi lakas loob. Si Haejun, bilang abogado, ay tumulong sa kanya na suriin ito ng lohikal. Ang konklusyon ay hindi malinaw. Nalaman ni Yunjae na ang pagiging hindi malinaw ay ang yugto sa pagitan ng pag-ibig at hindi pa pag-ibig. Pagkatapos marinig ang pagsusuri ni Haejun, malamig siyang sumagot na alam na niya. Ang walang kwentang sagot na ito ay dahilan upang lihim na murahin ni Haejun si Yunjae ng paulit-ulit. Habang nasa elevator si Haejun, patuloy niyang pinaalalahanan ang kanyang sarili na huwag nang isipin ang hangal na iyon, ngunit hindi niya ito makontrol. Kaya bilumitaw ang hangal na eksena na ikinagulat ni Kyung-ae. Pagkatapos ay patuloy siyang humingi ng tawad kay Kyung-ae. Malinaw na natakot si Kyung-ae kay Haejun nang malaman na malapit nang dumating si
Kyung Ae sa kanyang tanggapan ng abogado, nagmamadaling pumasok si Haejun sa kanyang opisina. Kasabay nito, nilapitan ni Kyung Ae si Hyunjae at diretsahan siyang sinabihan na isuko ang pag-aagawan sa apartment. Sinabi ni Kyung Ae na kung kailan niya gustong magpakasal siya, at kung hindi siya magpakasal, mabuti na ring mabuhay mag-isa. Agad na napansin ni Hyunjae na may mali, agad niyang nahulaan na niloko si Kyung Ae ni Sujae. Tiningnan ang reaksyon ni Hyunjae. Wala nang magawa si Kyung Ae sa kanila, ngunit habang papalabas, gusto pa rin niyang bisitahin ang boss ni Hyunjae. Kaya pumunta silang dalawa sa opisina ni Haejun. Naniga si Haejun at napatingin, sa sandaling makita niya si Haejun. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Kyung Ae. Masiglang binati ni Haejun si Kyung Ae, ngunit natatakot na nagtago si Kyung Ae sa likod ni Hyunjae, pagkatapos ay mabilis na tumakbo palayo. Sa sandaling ito, labis na nahihiya si Haejun, ito ang ina ng lalaking gusto niya. Pagkatapos ng trabaho, umunta si Hyunjae kay Hyunjae para kumain at tinanong ang kahulugan ng pagiging hindi malinaw. Sinabi ni Hyunjae kay Hyunjae na ang pagiging hindi malinaw ay ang yugto ng paghahanda para sa pag-ibig. Kaya sa pagpupulong ng pamilya noong gabing iyon, habang masayang ipinahayag ni Sujae na malapit na siyang magpakasal, hindi nagustuhan ni Hyunjae ang mayabang na pag-ugali ni Sujae. Agad niyang ipinahayag na mayroon na siyang gusto. Agad na hinulaan ni Minho na may pagbabago at hindi pa alam kung kanino mapupunta ang apartment. Ito ang nagpakaba kay Sujae na nagpapanggap na nagpakasal para makuha ang apartment. Ito ang romansa ng dalawang nasa katanghaliang gulang. Ang parking lot ay maaari ding maging isang usong dance floor. Higit sa lahat dahil medyo naintindihan na ni Hyunjae ang sitwasyon. Alam ni Hyunjae na walang laman ang ref ni Haejun kaya dinalhan niya ito ng take-out na pagkain ng araw na iyon. Inimbitahan din niya itong magkita sa labas. Umupo si Haejun sa ilalim ng ilaw ng kalye sa gabi at sa tabi niya ay ang lalaking gusto niya. Agad siyang nakaramdam ng matinding pag-ibig. Sa sandaling ito, nagtanong si Hyunjae sa tamang panahon. Tinanong niya si Haejun kung may gusto itong gawin sa katapusan ng linggo. Agad na naisip ni Haejun ang magandang eksena kung saan sasakay siya sa bisikleta ni Hyunjae. Ngunit kung gaano kaganda ang imahinasyon, ganoon din kapait ang realidad. Bumalik si Hyunjae sa pagiging hangal. Nagpahiwatig si Haejun na gusto niyang magbisikleta at agad niyang ibinigay sa kanya ang isang bisikleta, samantalang siya ay hindi marunong magbisikleta. Nagreklamo si Haejun na gusto niya ang romansa na tulad sa drama sa Tsi, at si Hyunjae na matagal nang umintindi ay sa wakas ay naintindihan. Agad niyang pinasakay si Haejun sa bisikleta habang masaya ito. Dahil dito, labis na napagod si Hyunjae na may edad na at hindi pa gaanong nagtatagal ang romansa ni Haejun. Hindi na pinansin ni Hyunjae ang lahat. Sobrang pagod na siya, kaya sumuko na lang. Nalabis na ikinagalit ni Haejun na may pusong dalaga. Ngunit sa huli ay sumuko pa rin si Hyunjae sa kanya at pagkatapos ay biglang naisipan ni Haejun na masaya na iayain siyang mag-club. Sinabi ng 39 taong gulang na si Hyunjae na baliw na siya, ngunit naghanda pa rin siya ng kanyang sariling damit. Kaya pagkatapos ng trabaho, nagkita sila sa harap ng club, ngunit sa gate ng tiket. Bagamat nakasuot sila ng napakabata at sunod sa moda, nakita pa rin ang kanilang edad. Hindi nagdalawang isip si Haejun na ibunyag ang kanyang propesyon bilang abogado, ngunit pinaalis pa rin siya ng gwardiya ng walang awa at hindi ito matanggap ni Haejun. Agad niyang hinila si Hyunjae sa parking lot at masiglang sumayaw. At habang masayang sumasayaw ang dalawa, nakita nila ang isang sasakyan na papalapit. Hinila ni Haejun si Hyunjae at nagmamadaling nagtago sa likod ng poste. Ngunit nang magising ang dalawa, nagkatitigan sila ng hindi sinasadya na nagparamdam kay Hyunjae ng kuryente kay Haejun. Alam ni Hyunjae na tahimik na dumating ang kanyang tagsibol. Mula sa pagiging hindi malinaw, hindi automatikong lumipat sa yugto ng pag-ibig. Kailangan nilang pagsikapan ito. Tuwing yayayain ni Hyunjae si Haejun kumain, kung hindi sa kantina ng mga empleyado, ay sa karaniwang food court. Si Haejun ay isang matagumpay na tao, at sa simula ay nakikipagtulungan pa siya sa kanya. Sa wakas, hindi na niya nakayanan at sumabog siya. Pagkatapos magpaalam, diretsong itinulak niya ang pinto at umalis. Malamig na sinabi kay Hyunjae na kumukupas na ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Hindi maintindihan ni Hyunjae ang nangyayari. Pagkatapos mag-isip sandali, inimbitahan niya si Haejun para humingi ng tawad sa kanya. Sa pagkakataong ito ay isang napakagandang restaurant na labis na ikinatuwa ni Haejun. Pinuri pa ni Hyunjae ang kanyang sarili na magagawa niya ng maayos kung magpapasya lang siya. Ngunit pagkatapos noon ay napahiya siya ng isang babaeng biglang dumating. Si Eugene, na sanay sa lugar, ay umupo sa tabi ni Hyunjae at pagkatapos ng ilang usapan, nalaman niyang si Eugene pala ang nakipag-date kay Hyunjae dito. Sinabi ni Eugene na vegetarian siya, kaya dito nagpa-reserve si Hyunjae. Pagkatapos guluhin ni Eugene ang sitwasyon, tumayo siya at umalis. Galit na tumayo si Haejun. Sinabi niya na huwag na silang magkita pang muli ni Hyunjae at umalis na siya. Napansin ni Hyunjae na may mali kaya nagmamadali siyang sumunod. Nang tuluyan ng nilinaw ni Haejun ang kanyang hangganan sa kanya, hindi napigilan ni Hyunjae na hawakan ang mukha ni Haejun at walang sabi-sabing hinalikan ito ng marubdog. Ang halik na ito, na parang sa isang mapanupil na si ay muling nagpalubog kay Haejun sa kanya at kinabukasan ng umaga. Naghihintay na si Hyunjae sa kotse at kusang inihatid siya sa trabaho. Nang makarating sa parking lot ng kumpanya, hindi inaasahang nakita ni Haejun si Jinchul na inimbitahan si
si Yunjae sa isang blind date show kanina. Upang hindi matuklasan ang kanyang relasyon kay Yunjae, nagmamadali niyang itinulak si Jinchul sa elevator. Kinabukasan, ang magkasintahan na may masamang intensyon ay nagplano na pumasok sa silid-tulugan. Pinigilan ni Haejon ang sabik na si Yunjae. Sinabihan siyang gumawa ng ilang ritual bago magsimula. Kaya, mabilis na binuhat ni Yunjae si Haejon sa istilong prinsesa. Ngunit ilang hakbang pa lang ay napilayan na sa likod ang matandang si Yunjae. Ang aktibidad ay kinailangang ihinto bago pa man magsimula. Lumalim ang pagmamahala ng dalawa. Dapat sabihin na nagsimula ito sa pag-akusa ni Haejon kay Yunjae. Nang makita niya si Jinchul, natakot siyang ibubunyag nito na inakusahan niya si Yunjae bilang isang babaero at saka, hindi siya komportable kapag nakikita niya si Yunjae. Nang bumalik siya sa opisina, matagal nang naghihintay si Jinchul. Gusto niyang imbitahan si Haejon na lumahok sa kanyang blind date show. Ngunit tinanggihan ni Haejon ang kanyang kahilingan dahil hindi siya makahanap ng angkop na tao kahit saan. Biglang naisip ni Jinchul ang dental director na si Yunjae. Nagdududa rin siya sa impormasyong ibinigay ni Haejon bilang huwad. Lumalabas na sa kanyang pakikipag-usap kay Yunjae. Naramdaman ni Jinchul na hindi ganoon ang kapatid ni Yunjae. Sa bitag ni Yunjae, inihayag din ni Jinchul na si Haejon mismo ang nag-akusa kay Yunjae. Labis itong ikinagulat ni Yunjae. Kaya pumunta siya sa opisina ni Haejon. Tinanong siya kung bakit niya inakusahan si Yunjae. Agad na nataranta si Haejon, nagmamadaling humingi ng tulong sa kanya na huwag sabihin kay Yunjae. Ang dahilan ng reklamo ay dahil sa inggit niya kay Yunjae at totoong ang tinulungan siya ni Yunjae na itago ito. Ngunit nang harapin ang pagtatanong ni Jinchul, nataranta si Haejon at humingi ng tulong kay Yunjae at ang solusyon na ibinigay ni Yunjae ay sabihin kay Haejon na agad na umamin. Matapos gumawa ng dahilan ng hindi pagkakaunawaan kay Yunjae, muling pinayuhan ni Haejon si Jinchul na itago ang lihim. Sinabi ni Jinchul kay Haejon na huwag mag-alala, selyado ang kanyang bibig. Ngunit labis pa ring nabalisa si Haejon at pagkaalis ni Jinchul. Muling nagwala si Haejon, naramdaman ni Haejon na malapit na niyang makuha ang puso ni Yunjae. Kung malalaman niya na ako ang sumira, tapos na ako. Pagkatapos magkagusto ni Yunjae kay Haejon, walang pasabi siyang nagdala ng mga gamit niya para tumira kay Yunjae at ang bahay ni Yunjae ay 5 minuto lang ang layo mula sa bahay ni Haejon. Kaya tuwing gabi, inimbitahan ni Yunjae si Haejon na lumabas. Palaging nagtitipon si Haejon ng lakas ng loob upang umamin sa kanya, ngunit dahil sa takot na mawala ang pag-ibig, hindi pa rin niya ito masabi. Sa kanilang pag-uusap, naramdaman ni Yunjae na siya ay labis na inapi at nagpa siya si Yunjae na hulihin ang nagreklamo sa likod ng lahat na lalong nagpakaba kay Haejon. Nang araw na iyon, nakatanggap si Haejon ng appointment para sa isang regular na dental check-up kaya pagkatapos ng trabaho ay excited siyang pumunta sa opisina ni Yunjae. Kamakailan, si Yunjae ay natutulog sa sofa ni Yunjae at labis na sumasakit ang kanyang baywang at balikat. Agad na mainit na tinulungan siya ni Haejon na masahe. Ngunit bago pa man niya ito masahe ng ilang beses, sinira ito ng bigla ang pagdating ni Jinchul. Labis na nagulantang si Haejon sa loob at hinila niya palabas si Jinchul. Walang sinabi si Haejon, ngunit pinilit si Jinchul na patuloy na panatilihing lihim ang kanyang lihim. Ngunit ang hindi alam ni Haejon ay, nang pumunta si Yunjae upang ipaliwanag ang kanyang integridad kay Jinchul, aksidenteng ibinunyag na ni Jinchul si Haejon. Lumabas na alam ni Yunjae ang katotohanan, ngunit nagpapanggap na hindi niya alam. Napansin ni Yunjae ang kakaibang pag-ugali ni Haejon, kaya inimbitahan niya itong magkita sa pintuan ng bahay. Bagaman di labis na nataranta si Haejon, tinanggap pa rin niya ang imbitasyon. Nagpakumbaba siyang umamin na siya ang nagsumbong, ngunit si Yunjae ay tila kalmado. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Haejon na ayaw niyang agawin siya ng iba. Matagal nang alam ni Yunjae kung gaano kalalim ang pagmamahal sa kanya ng babaeng nasa harapan niya, at pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga bisig. Niyakap ng mahigpit ang kaibig-ibig na si Haejon sa harapan niya. Pagkatapos ay nahulog si Yunjae sa lambat ng pag-ibig at hayagang nagdala ng kanyang bagahe upang tumira sa bahay ni Haejon. Sa gabi, pagkatapos nilang lumikha ng kapaligiran, lumitaw ang nakakahiya na eksena na hindi niya kayang buhatin si Haejon. Pagkatapos ay niyakap ni Yunjae ang kanyang matandang baywang at gumapang patungo sa sofa. Buong puso siyang tinulungan ni Haejon na lagyan ng patch at pagkatapos ay hindi nila napigilan ang pagtawa. Sa ganitong edad, hindi pa rin nagtagumpay ang romansa. Mabuti na lang at nagkaintindihan sila at nagpalitan pa rin ng matatamis na halik. Dinala ni Yunjae ang kanyang kasintahan upang ipakilala sa pamilya. Sa sandaling makita ang mukha ni Haejon, agad na nanigas ang ngiti sa mukha ni Kyung-ae. Tila nakita na niya ang hindi kaaya-ayang mukha na ito. Agad na naalala ni Kyung-ae ang babaeng may nerbiyos sa elevator. Pagkatapos ay mabilis na nagtago si Kyung-ae sa likod ng kanyang asawa. Ang abnormal na pagkilos na ito ay nagpahirap sa sitwasyon. Mula nang masira ni Yunjae ang romantikong gabi, kinabukasan ay lumakad siya papunta sa trabaho na hawak ang kanyang baywang. Humingi pa nga si Yunjae ng tulong sa nurse upang mag-schedule ng appointment sa acupuncturist sa itaas.
Sa paghihintay na gumaling ang kanyang baywang, muling dumating ang mainit na gabi. Nakita ang pahiwatig sa mga mata ni Haejun. Muling sinimulan ni Yunjae ang paghahanda bago ang aktibidad. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Haejun. Natatakot siyang baka may gawin na naman si Yunjae, kaya hinawakan niya ang kwelyo ni Yunjae at mainit siyang hinila palapit. Mula noon, ang kanilang relasyon ay ganap na pumasok sa mainit na yugto. Tuwang-tuwa si Keong-cheol nang malaman niyang may kasintahan na si Yunjae, kaya sinabi niya sa kanya na ayusin ang kanilang pagkikita. Kaya ng araw na iyon, dinala ni Yunjae si Haejun upang makilala si Keong-cheol. Palaging pinupuri ni Keong-cheol si Haejun bilang isang matagumpay na tao, isang abogado, kaya napakababa ng loob ni Haejun. Kahit matagumpay siya, sa harap niya, siya ay kasintahan lang ni Yunjae. Ang prangkang pag-ugali na ito ay labis na ikinatuwa ni Keong-cheol. Ngunit masyadong kinabahan si Haejun at sa gitna ng lahat ay hindi sinasadyang nagkaroon ng ilang maliliit na insidente. Pagdating sa bahay, masayang isinuot ni Keong-cheol ang t-shirt na regalo ni Haejun. Sadyang ipinagmalaki niya ito kay Yunjae upang ipakita ang kanyang kasiyahan kay Haejun. Kinabukasan, malapit nang matapos ang trabaho, tinuruan siya ng may asawang head nurse tungkol sa pananaw sa ekonomiya pagkatapos ng kasal. Sinabi niya na kung hindi matatag ang pinansyal na sitwasyon ni Yunjae, walang babaeng magkakagusto sa kanya. Dahil dito, medyo nabalisa si Yunjae. Nang magkasama silang kumakain, naniniwala si Haejun na ang pagpapakasal sa huling bahagi ng buhay ay may isang kalamangan, iyon ay ang matatag na pananalapi. Nang marinig ang mga salitang ito, naramdaman ni Yunjae ang pagkabalisa at bumalik siya sa bahay na nalulumbay. Natuklasan niyang patuloy na bumababa ang stock na binili niya at hindi niya alam kung ipagpapatuloy niya itong hawakan o ibenta para maiwasan ang pagkalugi. Kaya tinawagan ni Yunjae si Hyunjae upang magkasama silang humawak ng stock. Ngunit ibinenta na ni Hyunjae ang lahat dahil sa matinding pangangailangan ng pera. Ang kita sa stock ni Hyunjae ay bumaba ng higit sa 4 na puntos. Pagkatapos ng pag-aalinlangan, inis na sinabi ni Hyunjae kay Yunjae na magpasya para sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, matamis na nakahiga sa kama sina Yunjae at Haejun. Biglang nakaramdam ng kagustuhang magpakasal si Yunjae. Ngunit nang tuluyan ng magmungkahi si Haejun ng kasal, naramdaman ni Yunjae na parang hindi ito ang tamang panahon. Sa pagdududa ni Haejun, sinabi ni Yunjae na wala siyang naipon. Inalo siya ni Haejun at sinabing bastaki walang utang, ayos lang. Sinabi ni Yunjae na may utang pa siya, ngunit masayang sinabi ni Haejun na bayaran lang ang lahat, ayos na. Naramdaman ni Haejun na may kalayaang pinansyal, na hindi ito problema, sapat na sa kanya ang pag-ibig. Masaya si Yunjae, ngunit nag-aatubili pa rin. Ang dahilan kung bakit nagpasya si Yunjae na magpakasal kay Haejun ay dahil sa kanyang pagkakaintindi na inatake si Haejun ng isang kliyente. Sa sandaling iyon, nagmamadaling sumugod si Yunjae sa ospital. Nang makita ang babaeng nakahiga sa kama ng ospital, sa sandaling iyon ay labis siyang nasaktan. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Haejun mula sa likuran. Nilapitan siya ni Yunjae at nakita siyang ligtas at walang pinsala. Hindi niya napigilan ang magreklamo, tinanong kung bakit hindi niya sinasagot ang kanyang tawag. Pagkatapos magsalita, galit na umalis si Yunjae. Lumabas na natalo sa kaso ang kliyente at galit na kinuha ang sandata upang magrebelde. Dahil sa matinding emosyon, agad siyang nawalan ng malay. Bago pa man makapag-react si Haejun, nalaman niyang akala ni Yunjae ay nasugatan siya, kaya nagmamadaling sumunod si Haejun at niyakap siya mula sa likuran. Nagpasalamat si Haejun kay Yunjae sa pag-aalala sa kanya. Natuklasan na mas mahal pala ni Yunjae si Haejun kaysa sa inaakala, kaya noong araw na iyon ay may dalang bulaklak si Yunjae. Kinakabahang nag-propose siya kay Haejun. Mabilis na dumating ang katapusan ng linggo at dinala ni Yunjae si Haejun sa kanilang bahay upang ipakilala sa kanyang pamilya. Malinaw na shock pa rin si Kyung-ae at labis ding kinabahan si Haejun. Labis siyang kinabahan kaya nang tumulong siya sa kusina, hindi niya sinasadyang nahulog ang pagkain sa sahig. Labis na nalungkot si Kyung-ae. Wala sa kanyang 3 anak na lalaki ang nagpapagaan ng kanyang loob. Sa wakas, umaasa siyang makikita ang kanyang panganay na anak na 39 taong gulang na magdadala ng kanyang kasintahan sa bahay. Ngunit sa huli ay isang babaeng may nerbiyos pa ang dinala niya at mas matanda pa kay Yunjae ng 2 taon. Bagamat mariing tinutulan ni Kyung-ae, ang kanyang mga anak ay lumaki na at hindi na nakikinig sa kanya. Sa harap ni Kyung-ae, walang tigil si Yunjae sa pagpuri sa kanyang kasintahan. Nang banggitin ni Kyung-ae ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng mga anak sa hinaharap, bumaling pa si Yunjae at sinisi siya. Dati, araw-araw siyang nagmamadaling magpakasal. Ngunit ngayon na ikakasal na si Yunjae, masyado na siyang mapili. Sinabi niya kay Kyung-ae na kung gusto niyang magreklamo, kay Minho na lang siya magreklamo. Bilang resulta, si Minho ay nananatiling mahilig sa pagsalungat at lalong nagalit si Kyung-ae. Nagkataon naman na hinila si Kyung-ae ng kanyang mga kamag-anak upang maglaro ng whack-a-mole. Inisip ni Kyung-ae na sila ang 4 na lalaki ng pamilya Lee, kaya buong lakas niyang pinukpok ang mga ito upang ilabas ang galit sa kanyang puso. Pagkatapos noon, inimbitahan ni Kyung-ae si Yunjae para magtanghalian. Hindi niya inaasahan na naghihintay na pala ang kasintahan ni Yunjae sa ibaba. Sa sandaling makita si Haejun, nagulat si Kyung-ae sa kanyang pagiging bastos. Lumabas na ng umaga, nalaman niya mula kay Yunjae na magtanghalian sila ni Kyung-ae para maalis ang masamang impresyon ng magiging biyenan niya sa kanya. Kaya di nagmamadaling sinamantala ni Haejun ang pagkakataon. Humiling na sumama at patuloy na kumapit kay Yunjae. Sinabi niya kay Yunjae na tulungan siyang magsalita ng magagandang bagay tungkol sa kanya habang kumakain. Nang kumakain silang tatlo, pinili ni Haejun ang tamang pagkakataon upang ipaliwanag kay Kyung-ae ang nangyaring nakababaliw nang una silang magkita
magkita sa elevator. Sinabi ni Haejun na pangunahin itong dahil kay Yoonjae, kaya siya naging ganoon dahil sinabi ni Yoonjae sa kanya na gusto niyang bumuo ng isang hindi malinaw na relasyon sa kanya. Tinanong ni Haejun si Kyung-ae kung sa tingin niya ay ayos lang ang ginawa ni Yoonjae at bilang mga babae, agad na naintindihan ni Kyung-ae ang kakulangan ng salita ni Haejun. Pinuri ni Haejun ang pagiging makatwira ni Kyung-ae na nagpabago ng kaunting impresyon ni Kyung-ae sa kanya. Dagdag pa, mataktikang binayaran ni Haejun ang bill at nag-uwi ng ilang sushi para kay Keong-cheol sa bahay. Naramdaman pa nga ni Kyung-ae na napakatapat at kaibig-ibig ni Haejun. Pagkatapos, inayos ni Haejun para makilala ni Yoonjae ang kanyang nag-iisang kamag-anak. Pagdating nila, agad na tinanong ng kapatid ni Haejun ang tungkol sa kanilang kasal. Ikinagulat ito ni Yoonjae at dali-daling namagitan si Haejun na pagkatapos ng kasal ay maninirahan sila sa bahay niya. Ngunit sinabi ng kapatid ni Haejun na huwag siyang maging masyadong sentro ng atensyon. Pagkatapos nilang kumain, sadyang tinanong ng kapatid ni Haejun kung saan nakapark ang sasakyan ni Yoonjae at nalaman niyang walang sasakyan si Yoonjae. Nagpakita ang hipag ng makahulugang ngiti at naramdaman ni Haejun na labis silang nakakahiya, kaya tinawag niya ang kanyang kapatid sa labas. Sinabi ni Haejun na dati ay sinabihan siya ng kanyang kapatid na huwag magsalita tungkol sa kanyang hipag nang dinala niya ito sa bahay. Ngunit ngayon ay mayroong double standard. Naniniwala ang kanyang kapatid na inilalarawan lamang niya ang katotohanan. Masakit na isinalaysay ni Haejun ang mga sinabi ng kanyang hipag sa likod niya. Lumabas na nasa banyo ang kanyang hipag. Tumawag siya para kutyain si Haejun na sa edad niyang ito ay hindi na dapat magpakasal at dapat ay manatili na lang si Haejun na mag-isa. Kung buhay pa ang kanyang ina, hindi niya alam kung gaano ito kasaya marinig na ikakasal si Haejun. Samantalang ang kanyang kapatid ay nag-aalala lamang sa sarili niyang pamilya at hindi kailanman nagmalasakit sa nag-iisa niyang kapatid na babae. Pauwi, hindi napigilan ni Haejun ang umiyak ng malakas. Kung buhay pa sana ang kanyang ina, gaano kaya kaganda ang lahat. Kinabukasan, pumunta ang kanyang kapatid sa opisina ng abogado ni Haejun. Nahihiya dahil hindi niya ito inalagaan ng maayos. Naramdaman din ni Haejun na siya ay masyadong sensitibo kahapon, ngunit naniniwala pa rin ang kanyang kapatid na matanda na si Yoonjae at walang bahay, walang sasakyan. Nag-aalala siyang nagpakasal si Yoonjae para lang sa kanyang ari-arian, kaya pinayuhan niya si Haejun na mas mabuti na ang maging single. Labis itong ikinadismaya ni Haejun, sinabi niya sa kanyang kapatid na huwag makialam sa kanyang kasal. Bagamat naghiwalay sila ng hindi maganda ng kanyang kapatid, sa engagement party ay isinama pa rin ni Haejun ang pamilya ng kanyang kapatid. Ngunit ng araw na iyon, hindi ang magiging nobyo ang sumalubong sa pintuan kundi si Yoonjae, dahil labis na kinabahan si Yoonjae. Patuloy siyang nag-aayos sa banyo, sa katunayan, dumating na ang lahat ng pamilya ng magkabilang panig, at awkward silang nagtinginan habang naghihintay kay Yoonjae. Nang papunta na si Haejun para tawagin si Yoonjae, sa wakas ay isinuot niya ang kanyang reserbang damit sa kotse ni Yoonjae. Sa isang mahalagang okasyon sa buhay ni Yoonjae sa edad na 39, napilitan siyang maging katawa-tawa sa isang kainan. Pinasigla ni Keong-cheol ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagpuri kay Yoonjae, samantalang ang kapatid ni Haejun ay nagpapahiwatig ng pagkutya kay Yoonjae na walang bahay at walang sasakyan. Bagamat patuloy na namamagitan si Haejun na ang pagpapakasal ay nangangailangan lamang ng mga bagay na mayroon sila, ang mga pahiwatig ng kanyang kapatid ay labis pa ring ikinagalit ni Kyung-ae. Higit sa lahat, dahil pagkatapos nilang magpakasal, plano ni Haejun na papuntahin si Yoonjae sa kanyang bahay, kasama ang lahat ng masalimuot na seremonya ng kasal. Ang lahat ng pwedeng laktawan ay nilaktawan, kabilang ang mga regalo sa kasal at dote. Sinabi ni Haejun sa kanyang kapatid na dumalo na lang sa kasal. Nagdulot ito ng pagkadismaya sa kanyang kapatid, ngunit sa huli ay kinailangan niyang tanggapin. Tungkol naman sa proyekto ng pamilya ni Yoonjae na magbigay ng apartment sa tatlong magkakapatid kung sila ay maagang magpakasal, matapos malaman na ginamit ni Soojay ang peking kasal para makuha ang gantimpala sa apartment. Idineklara ni Keong-cheol na wala ng bisa ang proyekto. Malaki ang lugi ni Yoonjae sa stock market, kaya napilitan siyang sumunod sa gusto ni Haejun at tumira sa bahay niya. Pagkatapos ng engagement party, pagdating ni Kyung-ae sa bahay ay agad siyang nagreklamo. Naramdaman ni Kyung-ae na masyadong minamaliit ng pamilya ni Haejun si Yoonjae. Lalo siyang nagalit, kaya agad niyang tinawagan si Yoonjae. Akmang babati si Haejun kay Kyung-ae, ngunit agad na nagreklamo si Kyung-ae kay Yoonjae sa sandaling sinagot ang tawag, kaya hindi nakasingit si Haejun ng kahit isang salita. Naramdaman din ni Haejun ang pagkadismaya ni Kyung-ae sa kanya, ngunit kahit gaano pa man niya ayaw, kailangan niyang pagbigyan ang kanyang magiging biyenan. Pagdating ni Yoonjae sa bahay ay agad siyang sinermona ni Kyung-ae. Naramdaman niyang lugi si Yoonjae sa kasal na ito, dahil hindi lang mas bata si Yoonjae kay Haejun, kundi isa rin siyang dental director. Ngunit naramdaman ni Yoonjae na masyadong sensitibo si Kyung-ae. Pagkatapos maglabas ng galit ni Kyung-ae, agad niyang tinawagan si Haejun para magkita. Dahil dito, kinabahan at hindi mapakali si Haejun. Nang magkita sila, unang binigyang diin ni Kyung-ae na hindi nagpapataas si Yoonjae. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Haejun ang siningil na inihanda niya. Sinabihan si Haejun na ibigay ito sa kanyang kapatid. Sinabi rin ni Kyung-ae kay Haejun na sa kanilang pagpapakasal, bilang mga magulang ay gagawa sila ng isang bagay para sa kanila. Sinabihan si Haejun na sabihin lang kung may kailangan siya. Nagulat si Haejun at sinabing sapat na ang pagmamahal ni Kyung-ae sa kanya.
kanya. Naisip niya na sa edad niyang ito, hindi maganda kung humingi pa siya ng pera sa kanyang mga magulang kung magpakasal siya. Sa sandaling iyon, nang makita ang ganitong klaseng biyena na marespeto at matalino, gumaan ang pakiramdam ni Kyung-ae. Pagdating ni Kyung-ae sa bahay, agad niyang pinuri sa kanyang asawa ang pagiging mapagbigay ni Haejun. Sinabihan pa ni Kyung-ae si Yoon-jae na bumili pa ng iba pang gamit. Huwag lang dalhin ang kanyang maleta at bag. Lumipas ang panahon at dumating na ang katapusan ng buwan. Nang matapos na ang pagbook ng hotel at pagsubok ng damit pangkasal, at nang handa na ang lahat, sa wakas ay dumating na ang araw ng kasal ng dalawa, ayon sa kanilang napagkasunduan. Puno ng mga bisita ang romantikong simbahan upang masaksihan ang masayang sandali ni Yoon-jae at Haejun. Pagkatapos ng kasalan, nanaginip si Kyung-ae. Nakita niya sa panaginip niya na may dalawang malalaking melokoton sa hapagkainan at binuhat niya ang isa. Kumikinang ang melokoton sa kanyang palad. Pagkatapos ay ikinuwento ni Kyung-ae ang panaginip na ito sa kanyang asawa. Nararamdaman na ito ay isang panaginip tungkol sa pagbubuntis. Kasabay nito, pagdating ni Yoon-jae at Haejun sa hotel, nakita nila ang kumikinang na singsing sa kanilang mga kamay. Hindi sila makapaniwala na sila ay kasal na. Malapit na ang romantikong gabi ng kanilang kasal. Kailangan nilang kumain muna. Nagsimulang magduda si Haejun sa kanyang petsa, kaya mabilis na tumakbo si Yoon-jae sa botika at dinala ni Kyung-ae ang kanyang manugang sa amusement park. Sa gitna ng pag-aalinlangan ni Haejun, tinuruan siya ng kanyang lola na buong lakas na hampasin ang mga umuusbong na muli. Ang lahat ng ito ay para lamang maibsan ang pag-aalala at kalungkutan ni Haejun mula noong kanilang romantikong gabi ng kasal. Matapos mapansin ni Yoon-jae na may mali kay Haejun, agad siyang bumili ng pregnancy test. At sabik silang naghintay sa sandaling malaman ang resulta. Nang makita ang dalawang malabong pulang guhit sa test, nagulat sila at hindi alam kung ano ang nangyayari. Ngunit namangha sila sa biglaang balita. Hindi napigilan ni Yoon-jae ang kanyang tuwa. Sa katunayan, si Haejun ay palaging nag-aalala na baka hindi siya magbuntis, lalo nag-41 taong gulang na siya. Sa sandaling maisip nila ang paparating na anghel, magkayakap sila sa sobrang tuwa. Pagkatapos nilang huminahon, pinayuhan ni Haejun si Yoon-jae na huwag muna sabihin sa kanilang pamilya hanggang sa makumpirma ito sa ospital. At sumang-ayon naman si Yoon-jae. Ngunit sinabi sa kanya ni Kyung-ae na nagkaroon siya ng panaginip na tungkol sa pagbubuntis, na tila sigurado na magkakababy na sila. Kaya palihim niyang ibinahagi kay Keong-cheol ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Haejun. Hindi maikubli ni Keong-cheol ang kanyang tuwa, kaya agad-agad niyang ibinahagi ang masayang balita sa kanyang mga anak at manugang. Hindi niya alam kung gaano nakatagal niyang hinintay ang balitang ito. Sa wakas ay magiging 4 na henerasyon na ang pamilya, ngunit pagkatapos nilang magpa-blood test sa ospital, nabigo sila sa resulta. Nang makita ang labis na pagkadismaya ni Haejun, inalo siya ni Yoon-jae at sinabi na hayaan na lang nila sa tadhana. Sa daan pa uwi, tumawag si Kyung-ae, tuwang-tuwa na ibinahagi ang kanyang panaginip na tungkol sa pagbubuntis, na nakakita siya ng mga melokoton. Pagkatapos nilang ibaba ang tawag, sinisi ni Haejun si Yoon-jae dahil sa pagiging madaldal nito, dahil ngayon ay masaya na si Kyung-ae. Hindi niya alam kung paano niya ito wawakasan. Pagkatapos ay nagmadaling umuwi si Yoon-jae upang linawin ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagbubuntis ni Haejun. Pagkatapos nito ay nag-alala si Kyung-ae tungkol sa kalagayan ni Haejun at naisip na tiyak na malungkot ito ngayon. Kaya kinabukasan pagkatapos ng trabaho ni Haejun, sinamahan siya ni Kyung-ae sa larong hampas malls upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Pagkatapos ay sinabi ni Kyung-ae na huwag siyang mag-alala ng sobra tungkol sa pagbubuntis. Alam ni Kyung-ae na mahirap ituring ang manugang na parang sariling anak, kaya binalak niyang ituring si Haejun na parang isang kapwa babae. Ang ginawa ni Kyung-ae ay lubos na ikinatuwa ni Haejun, at pagkatapos ay hindi na nagalit pa si Haejun at Yoon-jae. Nagpunta sila sa ospital para sa prenatal tests. Ngunit ang resulta ng pagsusuri para sa kanilang dalawa ay hindi maganda. Sinabi ng doktor na mahirap para sa kanila na magbuntis ng natural. Iminungkahi din niya na subukan nila ang in vitro fertilization, na parang martilyo na tumama sa puso ni Haejun noong gabing iyon sa bahay. Si Yoon-jae ay labis na nalungkot habang pinapanood ang patuloy na pagbaba ng presyo ng stock, at napansin ni Haejun na inilagay niya ang lahat ng kanyang yaman sa isang stock. Agad na ipinaliwanag ni Yoon-jae kay Haejun ang tungkol sa stock na iyon, ngunit dahil wala siyang alam tungkol sa stock market, sinimulan ni Haejun na subaybayan ang stock at nagulat siya nang makitang patuloy itong bumababa ng husto. Dahil sa malalang sitwasyon, kailangan ni Haejun na malaman kung gaano kalaki ang inilaan na pera ni Yoon-jae, kaya sinabihan niya si Yoon-jae na umuwi kaagad pagkatapos ng trabaho. Pag-uwi nila sa bahay, hiniling ni Haejun na ilabas ni Yoon-jae ang kanyang mga ari-arian kahit pa may financial freedom na si Haejun. Ngunit gusto pa rin niyang malaman kung paano pinamamahalaan ni Yoon-jae ang kanyang mga ari-arian dahil nagbukas siya ng dental clinic, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang bahay at sasakyan. Nagtago si Yoon-jae sa banyo, iniisip na parehong patay na siya, ilantad man niya o hindi, kaya lihim siyang umuwi sa bahay ni Kyung-ae. Hindi niya inaasahan na si Haejun, na hindi makita si Yoon-jae sa bahay, ay mabilis ding pumunta doon. Naisip ni Yoon-jae na siguradong mamamatay siya. Pagdating sa bahay, agad na nagreklamo si Haejun kay Kyung-ae
AE tungkol kay Yeonjae. Sinabi niya na nagtiwala siya kay Yeonjae, ngunit hindi nito isinapubliko ang kanyang financial status at ang alam lang niya ay nalugi ito ng malaki sa stock market. Pinagtibay ni Kyung AE ang sinabi ng kanyang manugang at inutusan ang kanyang anak na ibigay agad ang passbook ni Haejun at nalaman niya na ang balanse sa account ni Yeonjae ay nasa negatibo na. Nagalit si Kyung AE at sinabunutan siya, iniisip kung paano siya maging ganoon kamanhid. Nang makita si Yeonjae na sinasaktan, dali-daling pumagit na si Haejun upang protektahan siya at sinabihan si Kyung AE na huwag saktan si Yeonjae dahil siya na ngayon ang kanya. Noong gabing iyon, hindi mapakali si Yeonjae at hinanap si Haejun upang ilantad ang kanyang financial account. Ngunit nang makita niya na ang kanyang mga ari-arian ay nasa negatibo na ng higit sa 100 milyon. Ang dating inis kasama ang matinding galit ay nagdulot ng pagdalhin kay Haejun sa emergency room. Nang tanungin ni Yeonjae ang resulta ng pagsusuri ni Haejun, ipinaalam ng doktor na buntis ang kanyang asawa. Pagkatapos malaman na siya ay buntis, naramdaman ni Haejun na hindi na mahalaga ang paglalaro niya ng stocks at muli silang nagyakapan at umiyak sa tuwa. Pansamantalang perpekto na ang bahagi ni Yeonjae, habang sa bahagi naman ni Hyunjae ay nagsisimula pa lang ang mga pagsubok. Ang babaeng puno ng kumpiyansa ay humingi ng tulong sa isang abogado upang tulungan siya sa kanyang divorce case. Hindi niya inaasahan na tatanggihan ng abogado ang kanyang kaso dahil lang sa gusto nito ang mga kasong sigurado ng panalo at dahil sa pag-aalinlangan ni Mirai at pabago-bagong saloobin. Nararamdaman na magiging mahirap manalo sa kaso pagkatapos ng panloob na pag-aalinlangan. Sinabi ni Mirai sa abogado na siya ay magiging determinado at ibibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Umaasa si Mirai na maaasikaso ng kabilang panig ang kanyang kaso. Nang makita ang pagnanais ni Mirai na manalo sa kaso, sa huli ay pumayag si Hyunjae na asikasuhin ang kanyang kaso. Pagkatapos, sa ilalim ng gabay ni Hyunjae, naglakbay si Mirai sa lahat ng dako upang mangolekta ng ebidensya upang maipahayag mismo ni Jeongho ang katotohanan na nilinlang siya sa kasal. Inihanda niya ang kanyang recording device at proaktibong nakipagkita sa kanya. Ngunit sinabihan siya ni Jeongho na huwag mag-aksaya ng panahon at kalmado lang na iminungkahi ni Mirai na gusto niyang makita ang kanyang diploma. Sa halip na isang mukha ng pagkasuklam, sinisi ni Jeongho si Mirai sa pagkakaroon ng isang moralistikong sakit na ikinabigla ni Mirai. Ang kanyang matuwid na pananaw sa mundo ay naging isang moralistikong sakit sa mata ni Jeongho. Pagdating sa bahay, agad na kinontak ni Mirai ang paaralan ni Jeongho upang humingi ng listahan ng mga nagsipagtapos. Sa sandaling iyon, saktong ipinadala ni Jeongho ang kanyang diploma. Hindi maunawaan ni Mirai kung ano ang nangyayari dahil malinaw na sinabi ni Emnis siya na peke ang diploma ni Jeongho na nagpaalala sa kanya ng pagkabalisa. Kinabukasan, maagang dumating si Mirai sa law office at ibinigay ang lahat ng ebidensya na nakalap niya kay Hyunjae at pagkatapos ay sinabi ni Hyunjae sa kanya. Sunod sa mediation hearing para sa kasong diborsyo, makikita niya si Jeongho. Sinabihan siya ni Hyunjae na ihanda ang kanyang sarili. Dahil sa pagiging maingat at maalaga ni Hyunjae, gumaan ang pakiramdam ni Mirai na akala niya ay kasal na si Hyunjae, kaya naisip niya na sigurado siyang napakapanatag ng loob ng asawa ni Hyunjae. Ang biglaang pahayag na ito ay nakakagulat kay Hyunjae at akala ni Mirai ay hindi pwedeng mag-usap ng personal, kaya dali-dali siyang tumayo at umalis sa hiya. Nang makaalis si Mirai, bumulong si Hyunjae na saang banda ba siya mukhang may asawa, ngunit lalo lang pinatunayan ng kanyang pag-amin na kasal na siya. Upang pasalamatan siya, inanyayahan ni Mirai ang kanyang ina na maglibot sa mall. Samantala, pagkatapos matanggap ang reklamo ni Mirai, hinarang siya ni Jeongho sa gate ng kumpanya. Ginamit ni Jeongho ang emosyon para kausapin siya, kaya sumakay si Mirai sa kotse niya nang lumambot ang kanyang puso. Pagdating sa destinasyon, pinunit ni Jeongho ang reklamo sa harap ni Mirai at pagkatapos ay inihagis ito ng malakas sa mukha ni Mirai. Agad na bumaba si Mirai sa kotse upang umalis, ngunit hinabol siya ni Jeongho. Hindi na makatiis pa si Mirai. Sa harap ng mukhang minsan niyang minahal ng malalim, bigla siyang sumabog. Malinaw na mayroon siyang anak sa labas. Sa kabila ng panlilin lang ni Jeongho na ikasal muna sila, bakit hindi pa rin siya umalis sa buhay niya? Ang dahilan kung bakit ayaw siyang bitawan ni Jeongho ay dahil sinabi sa kanya ni Gung Suon na kailangan niyang pakasalan si Mirai. Kung hindi ay hindi siya bibigyan ng pondo para magbukas ng kanyang kumpanya na lalong nagpalungkot kay Mirai. Galit na tumalikod si Mirai at umalis, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Jeongho. Dahil sa pagtatanggol sa sarili, hindi sinasadya na napunit ng bag ni Mirai ang mukha ni Jeongho. Naging balisa si Mirai at sinabi kay Jeongho kung bakit siya umiiwas sa kanya na ayaw niyang ilantad ang kanyang kasinungalingan. Ang dating perpektong lalaki sa kanyang isipan, ngayon ay parang isang biro. Sumisigaw pa si Jeongho sa kanyang likuran na hintayin lang niya, hindi niya hahayaan na maging madali para sa kanya. Pag-uwi niya, natanggap ni Mirai ang listahan ng mga nagsipagtapos mula sa paaralan at wala ang pangalan ni Jeongho sa loob na nagpapatunay na peke ang kanyang diploma na agad na nagpataas ng kanyang espiritu. Kaya digin noong araw na iyon, nag-resign siya sa trabaho, gumamit ng isang bahagi ng kanyang lakas para sa kaso at ang isa naman ay para magbukas ng sariling studio. Pagkatapos ay pumunta siya sa law office upang hanapin si Hyunjae.
Pagdating niya, ibinigay niya ang regalo na pinili niya at sinabihan si Hyunjae na ibigay ito sa kanyang asawa at pagkatapos ay binigkas ang isang mahabang pasasalamat sa kanya. Ibinalik ni Hyunjae ang regalo at naisip ni Mirai na siya ay mapagpakumbaba kaya ipinilit niyang tanggapin niya ito. Ibinunyag ni Hyunjae ang katotohanan na wala siyang asawa at hindi siya kasal na ikinahiya ni Mirai. Sa huli, sinabihan niya pa rin siyang panatilihin ang regalo at ibigay ito sa kanyang magiging asawa. Sa wakas ay dumating ang pretrial mediation session para kina Jeongwoo at Mirai. Inilahad ni Mirai ang lahat ng panlilinlang ni Jeongwoo bago sila ikasal. Ngunit naisip ni Jeongwoo na may problema sa memorya si Mirai dahil inamin na niya sa kanya ang kanyang nakaraan. Dahil sa malaking pagkakaiba sa kanilang mga pananaw, agad na idineklara ng hukom na kailangan nilang pumili ng ibang araw para sa isa pang pagdinig sa korte. Paglabas pa lang niya sa mediation room, nakatanggap si Mirai ng tawag mula sa istasyon ng pulisya dahil inakusahan siya ng domestic violence at ang taong nagdemanda sa kanya ay ang mismong asawa na gusto niyang hiwalayan. Si Jeongwoo, na mayabang na dumaan sa harap ni Mirai, ay ginamit ang hindi sinasadyang pagkamot sa kanyang mukha upang gumawa ng malaking issue. Ginawa ito ni Jeongwoo dahil ayaw niyang tapusin ang kanilang kasal. Ang mayabang na pananakot ni Jeongwoo kay Mirai na kung bawiin niya ang kaso ay babawiin din niya ang kanyang akusasyon ng domestic violence ay ikinatakot ni Mirai. Nang makita ang kanyang pag-aalala at kawalan ng pag-asa, naawa si Attorney Hyunjae at sinamahan si Mirai sa istasyon ng pulisya. Kahit na patuloy na ipinaliwanag ni Mirai na siya ay inosente, sinabi rin ni Hyunjae sa pulisya na gustong gamitin ni Jeongwoo ang isyong ito upang harapin ang kaso ng annulment. Ngunit walang magawa ang pulisya at sinabi na maliban sa mediation, ang iba pang parusa ay mag-iiwan ng criminal record. Agad na nagpasya si Mirai ng may katigasan ng ulo. Kahit na magkaroon ako ng criminal record, hindi ko pa rin babawiin ang kaso. Gusto kong umalis sa buhay ko ang lalaking nanloko sa akin para magpakasal. Ngunit bakit napakahirap? Tumingin si Hyunjae kay Mirai na nag-iisang nakasakay sa gilid ng kalsada at naaalala ang kanyang pag-asa sa kanya. Nais niyang gawin ang isang bagay para sa kanya. Kaya ipinaprint niya ang peking diploma ni Jeongwoo at hiniling sa kanyang assistant na makipagkita sa asawa ni Mirai. Ibinigay niya kay Jeongwoo ang peking certificate at matapang na binanggit ang mga legal na responsibilidad sa pamimeke na siyang nagpabigla kay Jeongwoo. Sa huli, wala siyang nagawa kundi bawiin ang kanyang akusasyon ng karahasan laban kay Mirai. Sinabi ni Jeongwoo kay Mirai sa telepono na tapos na ang usapan tungkol sa karahasan at pamimeke. Ngunit sinabi niya na huwag muna siyang magdiwang dahil hanggang hindi siya binibitawan ni Gongsun, hindi rin siya bibitawan ni Jeongwoo. Kasabay nito, nais ni Gongsun na makipagkita kay Sujeong upang guluhin sila. Si Jungja, na may karanasan sa lipunan, ay nag-aalala na ang kanyang manugang na may paggalang ay masisiraan, kaya sinamahan niya ito upang makipagkita kay Gongsun. Nang dumating si Gongsun, hindi niya sila tinanong. Sinabi niya sa waiter na kunin ang kanyang paboritong tsaa. Agad na nabasa ni Jungja ang masamang intensyon niya at ginamit ang salita ni Sujeong upang biruin siya na wala siyang edukasyon. Agad na namula si Gongsun at sinisi ang pagiging agresibo ni Jungja. Naisip ni Gongsun na kung ganoon siya makipag-usap, hindi na sila maaaring magpatuloy. Malakas na sinaway ni Jungja kung ano ang sasabihin niya. Ang anak ni Gongsun ay isang manloloko at mayroon na siyang asawa at anak, ngunit niloko pa rin niya si Mirai na magpakasal. Labis na ikinagalit nito si Gongsun. Alam ni Jungja na ang isang masamang tao ay kailangang tugunan ng isang masamang tao, kaya tuwirang sinabi niya na hindi siya madaling lapitan at dapat niyang tapusin ang kasal na ito sa lalong madaling panahon. Agad na nainsulto si Gongsun at umalis na may galit. Pagkatapos malaman na tinulungan siya ni Hyunjae sa kaso ng karahasan, nagmadali si Mirai sa law office upang pasalamatan si Hyunjae. Sinabihan siya ni Hyunjae na mag-concentrate lang sa kaso. Ngunit hindi inaasahan ni Hyunjae na kinabukasan ay bawiin ni Jeongwoo ang kanyang kaso, na ikinagulat ni Hyunjae. Naisip niya na kung ganoon kadali sumang-ayon si Jeongwoo, bakit naging ganoon kahirap noon? Hindi alam ni Hyunjae na bahagi ng tagumpay na iyon ay dahil kay Jungja. Nang malaman ni Mirai na binawi na ng kabilang panig ang kaso ng diborsyo, labis siyang natuwa. Tumakbo siya pababa upang sabihin sa kanyang pamilya na malapit na siyang maging malaya at hinihintay na lang nila ang resulta ng hatol. Ang bagay na ito ay labis na ikinatuwa ni na Sujeong at Jungja. Samantala, pinuri ni Mirai ang kanyang abogado at sinabi naman ni Sujeong na dahil din ito kay Jungja. Si Jungja ang pumunta kay Gongsun upang manalo. Pagkatapos pasalamatan si Jungja, labis na natuwa si Mirai na gustong-gusto niyang hanapin si Hyunjae upang magpahayag ng kanyang pasasalamat. Sa totoo lang, habang nakikipag-ugnayan kay Mirai, hindi sinasadyang nagkaroon si Hyunjae ng damdamin para sa inosenteng babaeng ito. Sa sandaling nagiging maayos ang lahat, nakatanggap si Hyunjae ng tawag mula sa isang pamilyar na kliyente na ang kanyang unang pag-ibig, si Yang Yun. Nais ni Yang Yun na atasan siya na tulungan siya sa kanyang divorce case. Ang pagdating ni Yang Yun ay ganap na sumira sa kapayapaan sa pagitan nila. Nang itulak ni Yang Yun ang pinto at pumasok, hindi niya inaasahan na makikita niya ulit si Yang Yun na matagal na niyang hindi nakikita sa kanyang law office. Ang babaeng umalis sa kanya noon at nagpakasal sa isang mayamang pamilya, ngayon ay bumalik sa kanya para sa isang divorce case. Tinanggihan niya ito ng walang pag-aalinlangan
Ngunit nang makita niya ang malungkot na itsura ni Yang Eun, lumambot ang kanyang puso. Habang nag-aalala siya at nagtatanong tungkol sa kalusugan ni Yang Eun, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kliyente na si Mirai. Nang makita ang kawalan ng pag-asa ni Yang Eun, tinanggihan niya ang hiling ni Mirai na makipagkita. Samantala, pagkatapos malaman ni Mirai na binawi na ng kabilang panig ang kaso ng diborsyo, tuwang-tuwa siyang tumakbo upang bumili ng regalo para kay Hyunjae. Gusto siyang pasalamatan ni Mirai ng personal, ngunit walang saysay ang kanyang pagpunta. Hindi niya maintindihan kung bakit nalungkot siya nang makita niya siyang kasama ng ibang babae. Maingat na inakay ni Hyunjae si Yang Eun sa paradahan, ngunit lihim silang kinuhanan ng litrato ng mga tao ng kanyang asawa. Kahit na nagmamadaling humabol si Hyunjae, huli na ang lahat. Nang bumalik siya at nakita si Yang Eun na umiiyak habang yakap ang kanyang ulo, dahan-dahan siyang yumuko. Nais ni Hyunjae na iabot ang kanyang kamay upang aliwin siya tulad ng dati. Pero parang wala siyang karapatan para gawin ito, kaya wala siyang nagawa kundi bawiin ang kanyang kamay. Ang isang taong dating puno ng pagmamalaki, ngayon ay umiiyak at sinasabi kay Hyunjae na ayaw niyang maagaw ng kabilang panig ang kanyang anak at gusto niyang tulungan siya ni Hyunjae. Sa ganoong paraan, tinanggap ni Hyunjae ang kaso ni Yang Eun dahil sa kanyang awa. Ang kaso ni Mirai ay malapit nang matapos at ang kanyang studio ay malapit nang magbukas. Kaya noong araw na iyon, pumunta siya sa law office. Hindi lang niya dinala ang kanyang pasasalamat para kay Hyunjae, kundi ipinaalam din niya kay Haejun na nag-resign na siya at naghahanda si Mirai na magbukas ng isang studio. Nang malaman na magbubukas ng studio si Mirai, agad na hiniling ni Haejun na tulungan siya ni Mirai na maghanda ng damit para sa kanyang panayam sa isang programa sa telebisyon kinabukasan. Nang makuha ni Mirai ang damit na gagamitin ni Haejun, narinig niya na nagkasakit si Haejun at hindi siya makakadalo. Kaya binisita ni Mirai si Haejun, ngunit ang nagbukas ng pinto ay si Attorney Hyunjae. Si Haejun, na mahinang nakahiga sa sofa, ay patuloy na hinihimok si Hyunjae na dumalo sa programa sa telebisyon para sa kanya. Si Hyunjae naman ay patuloy na nagreklamo tungkol sa maikling oras ng paghahanda. Nang marinig ito ni Mirai, na may kaugnay na propesyon, nag-alok siya na tulungan si Hyunjae sa paghahanda. Kaya dinala ni Mirai ang kanyang mga gamit at tinulungan niya si Hyunjae na tingnan ang mga kulay na babagay sa kanyang kulay ng balat. Nang piliin ni Hyunjae ang kulay sa kamay ni Mirai, hindi sinasadya niyang nahawakan ang kamay niya. Nagkatinginan sila at may kakaibang emosyon na namuo sa pagitan nila. Pagkatapos pumili ng kulay sa gitna ng kahihiyan, sinamahan ni Hyunjae si Mirai sa kanyang bahay upang pumili ng damit. Ang kurbata na bigay sa kanya ni Mirai ay kulay pula, kaya pinili niya ito upang ipare sa damit. Pagkatapos, tinulungan siya ni Mirai na mag-ayos. Nang dahan-dahang lumapit si Mirai, lumaktaw ang puso ni Hyunjae. Ang dalawang taong hindi na sana magkakaugnay ay muling nagkonekta. Nang lumabas si Hyunjae sa liwanag, namangha si Mirai sa kanyang obra. Pagkatapos ng taping ng programa sa telebisyon, inanyayahan ni Hyunjae si Mirai na maghapunan. Pagkatapos nilang kumain, masayang sinabi ni Mirai na sa wakas ay natulungan niya siya nang biglang sumakit ang kanyang paa. Agad na hinawakan ni Hyunjae ang kamay ni Mirai at inikot siya upang protektahan siya mula sa likuran. Sa huli, natumba pa rin sila sa lupa dahil sa inertsya. Tiningnan ni Mirai ang lalaking nagprotekta sa kanya at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nataranta si Mirai, tumayo at nautal. Bigla namang iminungkahi ni Hyunjae na sa araw na maihatol sa kaso ni Mirai, magdiriwang sila ng magkasama. Agad na ikinatuwa ito ni Mirai. Pagkatapos ay sumakay sila sa kotse upang bumalik. Nakakatulog na si Mirai at nang makita ni Hyunjae ang kanyang paggalaw-galaw, nag-alala siyang baka tumama ang kanyang ulo, kaya agad siyang nag-abot ng kamay upang protektahan siya. Nang makita ang kanyang mukha na may pag-aalala, ang kanyang 36 na taong gulang na pusong nasaktan ay tila may kakaibang nararamdaman. Ang lalaki, na patungo sa isang date pagkatapos ng trabaho, ay biglang sinundan ng kanyang ex-girlfriend na parang aso na humahabol sa kanya. Habang nag-aaway sila, dumating din si Mirai sa law office para sa kanilang appointment. Napansin ni Yang Eun ang kakaibang pag-ugali sa pagitan nila at makapal na ang mukha na sinira ang kanilang sandali. Hindi ba alam ni Yang Eun na ngayon sa kanya? Para kay Yang Eun, isa lamang siyang kliyente para sa divorce case. Ang kanyang puso ay matagal nang gumagalaw dahil kay Mirai, ngunit ayaw at takot siyang gawin ang hakbang na iyon. Kaya pinilit niyang pigilan ang kanyang pagkabalisa at pag-aalala. Para kay Mirai naman, alam lang niya na kapag kasama niya si Hyunjae, siya ay masayang-masaya. Sa wakas, dumating na ang hatol ni Mirai at mabilis na ibinalita ni Hyunjae ang magandang balita sa kanya. Nang marinig niya na ang kanyang mapanlinlang nakasal ay sa wakas ay pinawalang bisa, masayang-masaya si Mirai at inalala ang kanyang date kay Hyunjae. Naghanda si Mirai na umalis sa trabaho at pumunta sa law office niya at naghihintay na siya ay samahan niya upang magdiwang. Ngunit pagkatapos kausapin ni Hyunjae si Yang Eun tungkol sa kanyang kaso, hindi umalis si Yang Eun at sa halip ay nakita niya si Mirai na may dalang mga bulaklak. Ginamit ni Yang Eun ang kanyang malakas na sixth sense at matalas na hinusgahan ang pagiging malabo sa pagitan ng dalawa. Gusto sana ni Yang Eun na abalahin si Hyunjae ng kaunti, ngunit bigla niyang naisip ang kanyang pagkatao, kaya sa huli ay umalis siya ng may pag-unawa. Pagkatapos, nagtungo si Hyunjae at Mirai sa isang restaurant. Binati ni Hyunjae si Mirai sa wakas niyang kalayaan. Hindi sinasadyang binanggit ni Mirai ang tungkol sa pag-ibig at
Nagulat siya nang malaman na hindi na naniniwala si Hyunjae sa pag-ibig. Dahil sa naunang pag-ibig na lubos na sumakit sa kanya, narinig ni Mirai ang mga salitang ito at ginamit niya ang kanyang kalmadong hitsura upang itago ang malalim na kalungkutan sa kanyang puso. Pag-uwi niya, paulit-ulit niyang naisip ang saradong pananaw ni Hyunjae sa pag-ibig. Ang maliit na apoy ng pag-ibig na nagsisimula pa lang sa loob niya ay mamamatay ba bago pa man ito tuluyang mag-apoy. Ang studio ni Mirai ay malapit nang magbukas, kaya pumunta siya upang bigyan ng business card ang kanyang dating kliyente na si Haejun. Ngunit hinarang siya ni Yang Eun upang batiin. At ibinigay din ni Mirai ang isang business card kay Yang Eun. Hinawakan ni Yang Eun ang business card at nagsimulang mag-isip ng malalim. Sa opisina ni Haejun, hindi napigilan ni Haejun na magsismis kay Mirai. Sinabi ni Haejun na sa nakaraan si Hyunjae at Yang Eun ay magkasintahan noong kolehiyo. Narinig ko na pagkatapos siyang iwan Yang Eun, hindi kumain si Hyunjae sa loob ng isang buwan. Pagkatapos ay nagsismis pa siya na kung sakaling bumalik si Yang Eun na single, baka magbalik loob sila. Dahil dito ay nalungkot at wala siyang nagawa si Mirai. Pagkatapos matalakay ni Hyunjae ang kaso kay Yang Eun at tanggihan ang alok ni Yang Eun na kumain, pagbalik niya ay nakita niya ang business card na iniwan ni Mirai. Agad siyang tumawag kay Mirai. Habang masayang binabati ni Hyunjae si Mirai, hindi inaasahan na binuksan ni Yang Eun ang pinto ng kanyang opisina. Habang nagsasalita siya ng mga salitang may pagmamahal sa sarili, saktong narinig ito ni Mirai na ikinagalit niya. Ipinilit ni Yang Eun ng mayabang na kumain kasama si Hyunjae, ngunit tinanggihan niya ito. Ngunit nang makita niya ang pagpipigil sa sarili ni Yang Eun, lumambot ang kanyang puso. Kung tutuusin, si Yang Eun ang dating mahal na mahal niya. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang restaurant na dati nilang madalas puntahan. Nang makita ng may-ari ang pares ng mga regular na kliyente na matagal nang hindi niya nakita, masaya siyang nagtanong kung kasal na sila. Pag-alis ng may-ari, maya-maya, nang bumalik ang galit sa puso ni Hyunjae, tumingin siya kay Yang Eun nang may galit. Kung hindi lang siya iniwan ni Yang Eun noon, magkaiba kaya ang kanilang sitwasyon ngayon. Si Yang Eun ay umiyak sa pagsisisi at alam niyang wala na itong pag-asa dahil ginawa niyang ganap na baluktot ang pag-ibig. Sa lalong madaling panahon, magbubukas na ang studio ni Mirai at pinadala ni Hyunjae ang kanyang regalo sa pamamagitan ng isang delivery boy. Kahit na alam ni Mirai na ang mga bulaklak na anthurium ay kumakatawan sa dalisay na kagandahan at matinding pag-ibig, alam niya rin kung gaano kalayo siya sa pag-ibig. Kaya ginagpa siya siyang ituon ang kanyang isipan sa trabaho. Ngunit ang hindi inaasahan ni Mirai ay ang unang kliyente niya ay ang ex-girlfriend ni Hyunjae. Akala ni Mirai ay napakaganda ng fashion taste ni Yang Eun at hindi na kailangan pang maghanap ng personal consultant na tulad niya. Subalit, nabasa ni Yang Eun ang iniisip ni Mirai kaya agad niyang idineklara ang laban. Sinabi ni Yang Eun na nakita niya ulit ang kanyang ex-boyfriend at gusto niyang makuha ulit ang kanyang puso. Tinanong ni Yang Eun si Mirai kung ano ang dapat niyang suotin. Si Mirai naman ay namumutla ang mukha. Sa sandaling iyon, dumaan si Haejun at Hyunjae at gusto nilang batiin si Mirai sa pagbubukas ng kanyang studio. Sinabihan ni Haejun si Hyunjae na umakyat muna at nagkataon namang nakita niya si Yang Eun na lumabas. Si Yang Eun ay walang kahihiyang nagsabi kay Hyunjae na samahan siya. Gumawa siya ng ilusyon na parang sinundo siya ni Hyunjae. Gustong malaman ni Hyunjae kung ano ang gustong sabihin ni Yang Eun, kaya nagsorry siya kay Mirai at tumalikod. Ngunit sa sandaling iyon, sinabi ni Mirai na huwag siyang umalis. Si Mirai, na parang sinapian, ay nagsabi kay Hyunjae na huwag siyang umalis, na naglagay sa kanya sa gitna ng bago at lumang pag-ibig. Habang nag-aalinlangan siya sa kanyang gagawin, dumating si Haejun pagkatapos mamili. Tinanong siya ni Haejun kung ano ang gagawin niya, pupunta ba siya sa studio ni Mirai o sasama kay Yang Eun. Nag-alala si Hyunjae na baka gumawa ng kung ano ang kanyang ex-girlfriend at kliyente, kaya sa huli ay pinili niyang lumabas kasama si Yang Eun. Pagkatapos, umupo ang dalawa sa isang cave. Gamit ang kanyang malakas na ika-negatibo 6 na pandama, sinabi ni Yang Eun kay Hyunjae na gusto siya ni Mirai. Ngunit akala ni Hyunjae na gumagawa lang ng kwento si Yang Eun. Nakaupo si Haejun kasama si Mirai para magtrabaho. Nagkwento si Mirai na may gusto pa rin si Yang Eun kay Hyunjae. Pagkatapos umalis ni Haejun, naiinis si Mirai at naaalala ang kanyang mga hindi makatuwirang ginawa. Naramdaman niyang naging masyado siyang masama matapos opisyal na magbukas ang studio ni Mirai. Nagkataong nakakuha siya ng kanyang unang customer nang ibigay niya ang kanyang business card sa isang sales clerk at nakita ang isang babae na hindi nasiyahan sa damit na ipinakita sa kanya ng clerk. Upang matulungan ang sales clerk, mabait na tinulungan ni Mirai si Haeyoung na magrekomenda ng isang set ng damit at pagkatapos ay hinanap ni Haeyoung si Mirai sa pamamagitan ng sales clerk. Gusto ni Haeyoung na tulungan siya ni Mirai na baguhin ang kanyang hitsura mula ulo hanggang paa. Alam niyang ang layunin ni Haeyoung ay magdemanda para sa diborsyo. At ayaw ni Haeyoung na magmukhang masyadong gusgusin sa harap ng taong nagtaksil sa kanya. Agad na naramdaman ni Mirai ang pakikiramay. Noong araw na tinulungan niya si Haeyoung na mag-coordinate ng kanyang damit, pumunta ang dalawa sa isang simpleng kainan para kumain. Nang malaman ni Mirai na nalalapit na ang araw ng pagdinig ni Haeyoung at hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin, agad siyang nag-alala para sa kanya.
Ginawa niya ang kanyang karanasan para paalalahanan si Haeyoung. Sinabihan siyang mabilis na mangalap ng ilang epektibong ebidensya. Ngunit dahil walang alam si Haeyoung, mabait na tinanong ni Mirai ang sitwasyon niya. Sinabi niyang tatanungin niya ang isang abogado na kilala niya. Ang mainit na kilos na ito ay labis na ikinatuwa ni Haeyoung at pagkatapos ay umuwi si Mirai at tinawagan si Hyunjae. Pagkatapos malaman ang sitwasyon, naramdaman ni Hyunjae na hindi malinaw ang pag-uusap sa telepono at hahanapin niya si Mirai sa katapusan ng linggo para mag-usap ng personal. Nang araw na iyon, pumunta si Haeyoung sa studio ni Mirai at sinabi sa kanya ang mga paghihirap sa kanyang kaso at naawa si Mirai sa sitwasyon ni Haeyoung. Pinigilan niya ang kanyang sarili na tumawag at nagpadala ng text message kay Hyunjae na noong panahong iyon ay umiinom at nakikipag-usap kay Yaong-eun dahil 3 araw na ang nakalipas mula ng unang pagdinig ng kaso ng diborsyo ni Yaong-eun. Ipinakita ng asawa ni Yaong-eun ang kanyang masamang mukha at bagamagi, galit na galit si Hyunjae kay Yaong-eun sa pag-iwan sa kanya. Nakaramdam pa rin siya ng sakit sa puso nang makita niyang hindi maganda ang buhay ni Yaong-eun. Samantala, naisip ni Yaong-eun na baka hindi na niya makita si Hyunjae pagkatapos matapos ang kaso. Pagod na sumandal si Yaong-eun sa kapatid niya, gusto lang makakuha ng kahit isang sandali ng init, ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling iyon ay nagpadala ng text message si Mirai. Kaya kinabukasan, pumunta si Hyunjae sa opisina ni Mirai at sinabi ni Mirai ang sitwasyon ng customer kay Hyunjae. Nagbigay naman si Hyunjae sa kanya ng ilang payo na kung gusto ni Mirai na tulungan ang iba, dapat ay nasa kanyang kakayahan. Pinayuhan niya siyang hayaan ang kabilang partido na magtiwala sa kanilang abogado at ang matalinong sinabing ito ay nagpagulo sa inosenteng si Mirai. Nang inihatid niya si Hyunjae pababa, pagkatapos ng ilang hakbang, lumingon si Hyunjae at tinawag si Mirai na aalis na at hindi niya napigilang itanong kung bakit sinabi ni Mirai sa kanya na huwag umalis noon. Tunay na curious si Hyunjae at buong tapang na ipinahayag ni Mirai ang kanyang damdamin at sinabing gusto niya si Hyunjae. Kahit na nakahanda siya, nagulat pa rin si Hyunjae dito. Ngunit sa harap ng pag-amin ni Mirai, kahit na may damdamin din si Hyunjae para sa kanya, tinanggihan pa rin niya ito. Hindi pa rin kayang magbukas ni Hyunjae dahil hindi na siya nagtitiwala sa pag-ibig at kaagad na nahiya at hindi mapakali si Mirai. Pagkatapos, nagkasundo ang dalawa na maging magkaibigan. Sa totoo lang, gusto rin ni Hyunjae si Mirai. Ngunit hindi niya alam kung ang damdaming ito ay pag-ibig ba o simpleng paghanga lang bago pa niya malinawan ito. Hindi siya nangahas na basta na lang pumayag kay Mirai at nang makabalik si Mirai sa studio, sa wakas ay gumaan na ang kanyang puso. Nagsimula rin siyang malungkot at pagkatapos ay inilagay ni Mirai ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang trabaho. Nang araw na iyon, dumating si Haeyoung para kunin ang bag na in-order niya. Ipinasa ni Mirai ang payo ni Hyunjae kay Haeyoung, sinabihan siyang magtiwala sa kanyang abogado sa kaso. Kahit na hindi siya masyadong nakatulong, pinasalamatan pa rin ni Haeyoung ang pagmamalasakit ni Mirai sa kanya. Ngunit sa gabi, tinawagan ni Haeyoung si Mirai. Pagkasagot ni Mirai, sinabi ni Haeyoung na ayaw na niyang mabuhay. Naramdaman ni Mirai ang kalungkutan ni Haeyoung at nagmadaling tumakbo para hanapin siya. Pagkatapos, dinala ni Mirai si Haeyoung para kumain. Gusto niyang gamitin ang masasarap na pagkain para paginhawahin ang sakit sa puso ni Haeyoung. Ngunit malungkot na naglabas ng sama ng loob si Haeyoung. Sinabi ni Haeyoung na gaano man siya kaganda magdamit, sa lalaking nakasama niya sa loob ng 25 taon, isa lamang siyang masamang tao na humahad lang sa paghahati ng kanyang ari-arian. Naramdaman ni Haeyoung ang matinding sakit sa mga taon na ginugol niya para sa kanya, kahit na patuloy na inaaliw siya ni Mirai. Ngunit naramdaman pa rin ni Haeyoung na wala siyang silbi dahil natuklasan siya habang nagre-record ng ebidensya at sinisisi pa rin siya ng mga bata. Pagkatapos, gumawa si Haeyoung ng dahilan na pupunta siya sa banyo at hiniling niya kay Mirai na bantayan ang kanyang bag at ang inosenteng si Mirai ay hindi nag-isip ng malalim. Hanggang sa magsarado ang kainan, tinawagan niya si Haeyoung ngunit walang sumagot at doon lang naramdaman ni Mirai na may mali. Tumakbo siya palabas para hanapin siya sa lahat ng dako. Natatakot na baka may masamang mangyari kay Haeyoung at sa huli ay tumawag siya kay Hyunjae dahil sa kawalan ng magawa. Nasa labas si Hyunjae kasama si Yaong-eun at nang marinig niya ang hikbi ni Mirai, labis siyang nag-alala. Nagpaalam si Hyunjae kay Yaong-eun at naghanda na umalis, ngunit hinila siya ni Yaong-eun pabalik. Niyakap siya nito ng mahigpit mula sa likod. Sinisikap siyang pigilan, ngunit hindi na kay Yaong-eun ang puso ni Hyunjae. Nakita lang si Hyunjae na itinaboy ang kamay ni Yaong-eun at sinabi na kailangan nilang panatilihin ang kanilang distansya. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo palayo at nakita ni Hyunjae ang nagpapanik na si Mirai. Utal-utal na sinabi ni Mirai ang kakaibang ginawa ni Haeyoung at natatakot siyang baka may mangyaring masama kay Haeyoung kaya hinawakan ni Hyunjae ang kanyang kamay. Sinubukan niyang kalmahin siya sa pamamagitan ng paghinga ng malalim at pagkatapos ay tinanong ni Hyunjae ang abogado ni Haeyoung. Binalak niyang subaybayan ang lokasyon ni Haeyoung sa pamamagitan ng paglocate sa kanyang telepono at iminungkahi ni Hyunjae na maghintay si Mirai sa
sa kainan, malapit sa pinto ng kainan. Sa wakas ay nakita ni Mirai si Haeyong na matagal na niyang hinahanap. Mabilis na tumakbo si Mirai para yakapin si Haeyong. Lumabas na wala nang matitira si Haeyong. Bago umalis, binuksan ni Haeyong ang kanyang telepono at nakita ang higit sa 0 missed calls mula kay Mirai at pagkarinig niya sa voice message na ipinadala ni Mirai, gumaan ang kanyang loob. Kahit papaano, may isang tao pa sa mundong ito na nagmamalasakit kay Haeyong at hinawakan ni Haeyong ang kamay ni Mirai bilang pasasalamat sa kanya. Lumingon si Hyunjae at tiningnan ang mabait na si Mirai. Ang kanyang mga damdamin ay hindi sinasadyang naantig sa kanya at kinabukasan, pumunta si Haeyong sa studio ni Mirai na nagsasabi na magsisimula siyang muli. Nagdala rin siya ng 2 regalo para kay Mirai, kaya dinala ni Mirai ang mga regalong pasasalamat ni Haeyong kay Hyunjae at aalis na sana si Mirai. Ngunit sinamantala ni Hyunjae ang pagkakataon para kausapin si Mirai at habang masaya silang nag-uusap, pumasok si Yaong Yun. Hayagan niyang hinamon si Mirai. Sinabi ni Yaong Yun na dumating siya para tanggapin ang tawag ni Hyunjae at napilitang unawain ni Hyunjae ang ibig sabihin nito at pinapunta muna si Mirai. Nang umupo si Yaong Yun sa sofa at tiningnan ang reaksyon ni Hyunjae, sinabi ni Yaong Yun na mukhang gusto na rin niya si Mirai ngayon. Nang makita ni Yaong Yun ang kanyang nasa isip, hindi ito inamin o tinanggihan ni Hyunjae. Sa isang banda, umaasa si Yaong Yun na magkakaroon si Hyunjae ng magandang buhay at pinayuhan siyang magmahal ng buong tapang kung gusto niya. Sa kabilang banda, haharangin siya ni Yaong Yun sa isang malaking paraan. Ngunit itinuring lang ito ni Hyunjae na biro. Pagkatapos nito, malapit nang matapos ang kaso ng diborsyo at tiwala si Hyunjae na hindi makukuha ni Yaong Yun ang gusto niya. Ngunit sa huling pagdinig, bagamaki sinubukan ni Hyunjae na ipagtanggol ang responsibilidad ng pamilya na kanyang pinasan. Mas matindi ang pintas ni Yaong Yun kay Hyunjae. Sa ilalim ng matibay na ebidensya, nagalit si Jaehyun at nawala sa sarili sa lugar nang walang pagdududa. Sa ilalim ng tulong ng nangungunang diborsyong abogado na si Hyunjae, makukuha ng dating kasintahan na si Yaong Yun ang lahat ng gusto niya. Habang nakatingin siya sa likod ni Hyunjae na papalabas ng korte, gusto ni Yaong Yun na gumawa ng isang bagay para sa kanya sa huling pagkakataon. Kaya pumunta si Yaong Yun kay Mirai para kunin ang damit na inihanda ni Mirai para sa kanya. Hinaplos ni Yaong Yun ang napakagandang damit sa harap niya at hindi sinasadyang hinamon si Mirai. Sinabi ni Yaong Yun kung maaari ba nitong baguhin ang isip ng kanyang dating kasintahan. Ngunit kalmadong pinayuhan ni Mirai si Yaong Yun na, walang duda, hindi mababago ng damit ang isip ng isang tao. Sinabi ni Mirai kay Yaong Yun na gamitin ang kanilang magagandang alaala para gisingin ang damdamin ng isa pa. Pagkatapos, sinuot ni Yaong Yun ang damit na pinili ni Mirai para sa kanya at lumitaw siya sa harap ni Hyunjae na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa kanya. Gusto ni Yaong Yun na gantihan ang lalaking nasaktan niya at pagkatapos ay bumalik siya sa studio ni Mirai. Nagkunwaring sinabi kay Mirai na matagumpay ang kanyang pag-amin. Nang marinig ito, nanginginig ang buong katawan ni Mirai. Kung tutuusin, hindi naman sa hindi na nagtitiwala si Hyunjae sa pag-ibig, kundi hindi lang niya gusto si Mirai. Dahil sa kanilang pagiging magkasama, nalaman ni Yaong Yun na si Mirai ay isang simpleng mabuting babae, kaya gusto ni Yaong Yun na pagsamahin ang dalawang taong nagmamahalan. Nagkunwari si Yaong Yun na nasa kotse ang kanyang telepono at humiram ng telepono ni Mirai, at hiniling din ni Yaong Yun na bilhan siya ni Mirai ng isang tasa ng kape. Pagkaalis ni Mirai, tinawagan ni Yaong Yun si Hyunjae at nagsinungaling si Yaong Yun na sinabi niya kay Mirai na may nangyari sa kanila na nagpatibok ng malakas sa puso ni Hyunjae nang marinig niya ito. Patuloy na ginamit ni Yaong Yun ang kanyang mga salita upang hamunin siya. Sinabing mukhang gusto talaga ni Mirai si Hyunjae at tumakbo si Mirai palabas nang marinig niya ang mga salitang ito. Sinabi ni Yaong Yun na mukhang nasasaktan si Mirai at sinabi niya na dapat ay inanyayahan niya si Mirai na uminom, kaya kaagad na nagpanik si Hyunjae. Nang marinig niya na nasa parke si Mirai, mabilis siyang tumayo at umalis at pinuto ni Yaong Yun ang tawag niya kay Mirai. Gusto lang ni Yaong Yun na mag-alala si Hyunjae at malaman niya ang kanyang tunay na nararamdaman at pagkatapos bumalik si Mirai na may dalang kape. Gumamit si Yaong Yun ng dahilan na mayroon siyang post-traumatic stress disorder mula sa kaso para magreklamo kay Mirai at inanyayahan siya na uminom. Dahil sa pakikiramay, hindi tumanggi si Mirai, ngunit habang naghihintay si Mirai kay Yaong Yun na bumili ng alak sa parke, nakita niyang tumatakbo si Hyunjae patungo sa kanya. Nang makita niya si Mirai, ipinaliwanag niya sa kanya na hindi totoo ang lahat ng sinabi ni Yaong Yun, ngunit nalilito si Mirai. Sa sandaling iyon, tumawag si Yaong Yun at sinabi ni Yaong Yun kay Mirai na sabihin kay Hyunjae na ang lahat ay panlilin lang, at nang malaman niya mula kay Mirai na niloko siya ni Yaong Yun, nawalan ng salita si Hyunjae. Tinawagan niya si Yaong Yun, ngunit hindi siya nito sinagot. Nang makita ni Mirai ang nag-aalalang mukha ni Hyunjae, labis siyang naapektuhan. Naisip niya, kung gusto nila ni Yaong Yun ang isa-ki-isa, bakit niya pa siya isinasama? Nagsisimula pa lang magpaliwanag si Hyunjae nang magpatuloy si Mirai. Sinabi niyang malinaw na alam niya ang nararamdaman niya para sa kanya, ngunit ginawa pa rin niya ito. Tinanong ni Mirai si Hyunjae kung nag-aalala siya na didikit siya sa kanya. Bago pa man sumagot si Hyunjae, agad na sinabi ni Mirai na hindi siya kailangang mag-alala, hindi siya didikit sa kanya. Kahit na nagpaliwanag si Hyunjae, ang kanyang pagpapaliwanag ay nabalisa at labis na nasaktan si Mirai. Ngunit biglang tinawag ni Hyunjae si Mirai at mukhang nalaman na niya ang kanyang tunay na damdamin. Tinanong ni Hyunjae kung bakit siya tumakbo ng mabilis papunta doon. Ito ay dahil gusto niya si Mirai. Ang hindi inaasahang pag-amin na ito ay lalong nagpasakit sa puso ni Mirai, na sa tingin niya ay niloloko lang siya. Dahil hindi nagtagal bago nito, tinanggihan niya ang kanyang damdamin
damdamin, ngunit seryosong ipinahayag ni Hyunjae ang kanyang taos-pusong damdamin. Ang kaligayahang ito ay dumating ng biglaan na hindi makakalma ang puso ni Mirai. Natatakot na baka magbago ang isip ni Mirai. Sinabi ni Hyunjae sa kanya na makipag-date sa kanya at ngayon ang kanilang unang araw ng pakikipag-date. Ang puso ni Hyunjae na matagal nang nakakulong, sa wakas ay naramdaman ang kagandahan ng pag-ibig. Kaya, mabilis na pumasok ang dalawa sa yugto ng pakikipag-date. Ngunit ang paraan ng pag-ibig ng isang straight guy ay mabilis na nagpakilig kay Mirai tungkol sa damdaming ito. Ang pinakamagandang bagay sa mundong ito ay ang taong gusto mo ay nagkataon na gusto ka rin. Para kay Hyunjae na hindi nag-date sa loob ng 0 taon, kahit na nakikipag-date na siya kay Mirai, hindi pa rin siya sanay sa papel ng isang kasintahan. Hindi proaktibong nag-text si Hyunjae kay Mirai. Nang makita niya ang mensahe ni Mirai na nagtatanong kung nakauwi na siya, simpleng sinagot lang ni Hyunjae ng isang salita. Ngayon, naiinis si Mirai, iniisip na nagde-date na siya, ngunit bakit mas lalo siyang nakakaramdam ng kalungkutan. Upang maipahayag ang kanyang malalim na pag-ibig, kahit na hindi marunong magluto si Mirai, gusto niyang maghanda ng lunchbox na may pag-ibig para kay Hyunjae. Nang makita ng kanyang ina ang kanyang pinalayaw na anak na babae na gumugulo sa kusina, nagreklamo siya habang tinulungan siya sa paggawa ng lunchbox na may pag-ibig. Maingat na inayos ni Mirai ang lahat ng lunchbox. Masaya niyang hinintay si Hyunjae na dumating, ngunit si Hyunjae, na gustong magluto, ay nilasahan ang unang subo. Hindi lamang binaliwala ni Hyunjae ang mga matang puno ng pag-asa ni Mirai. Hindi rin niya pinuri ang pagkain ginawa niya ng may buong puso. Sa halip, nagbigay si Hyunjae ng mga mungkahi kung paano gawing mas masarap ang pagkain, at unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Mirai. Ang kanyang masigasig na damdamin ay biglang nawala, at ang pagkain na sa huli ay pinuri niya ay ang prutas na basta na lang niyang inihanda. Kahit na medyo nasaktan siya, ano pa ang magagawa niya? Gusto ni Mirai si Hyunjae, at nang marinig niyang nakikipag-ugnayan ang kabilang partido sa kanya, kaagad siyang masayang nag-imbita kay Hyunjae na mag-dinner, at labis na nasasabik si Mirai na dumating siya sa restaurant ng 1 oras ng maaga. Sigurado siyang si Hyunjae ang kanyang prinsipe. Ngunit isang tawag sa telepono mula kay Hyunjae ang nagpatanto sa kanya ng katotohanan. Lumabas na habang papunta siya sa date, nakatanggap si Hyunjae ng tawag mula sa isang kliyente na umiiyak at humihingi ng payo. Pagkatapos ay nagmamadaling bumalik si Hyunjae sa law office. Nang malaman niyang nasa restaurant na si Mirai, kinailangan ni Hyunjae na humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay nagmadaling umalis upang asikasuhin ang kaso, at bumagsak muli ang damdamin ni Mirai. Ang pagod na kalungkutan ay muling bumalot sa kanya. Sa sandaling ito, naramdaman niyang siya ay walang iba kundi isang taong umaasa sa pag-ibig. Nag-abala si Hyunjae sa lahat ng kanyang ginagawa bago niya maalala na mag-text kay Mirai. Habang abala si Hyunjae, nakatulog na si Mirai, at pagkagising niya kinabukasan, nalungkot si Mirai dahil hindi siya tinawagan ni Hyunjae. Nagtanong siya kay Jungho, tinatanong kung gusto ba ng mga lalaki ang mga babaeng masyadong proaktibo, at sinabi sa kanya ni Jungho na mas mabuti kung ang isang babae na gusto niya ay medyo proaktibo. Nang marinig ang sagot na ito, masayang tinawagan ni Mirai si Hyunjae at inanyayahan siyang mag-dinner, ngunit tumanggi si Hyunjae dahil mayroon siyang date sa gabing iyon. Kinailangan ni Mirai na gumawa ng dahilan na abala rin siya para mapanatili ang kanyang dangal. Hindi masabi ni Mirai kung bakit mainit at malamig si Hyunjae sa kanya, at ang kanyang damdamin ay pataas-baba. Nagpunta si Mirai sa law office para bigyan si Haejon ng mga damit na isusuot sa show, at habang naghihintay siya sa meeting room, nagkataong nakita ni Mirai si Hyunjae na nagpapakilala sa law office sa isang babaeng screenwriter. Habang masayang binabati ni Hyunjae ang babae, nakaramdam si Mirai ng kaunting pagkabalisa. Nang aalis na sana si Mirai, nakita niya si Hyunjae na masayang naghahatid sa dalawang babaeng screenwriter mula sa GE station, at kaagad na nagselo si Mirai. Hindi niya pinansin ang pagbati ni Hyunjae at lumampas lang sa kanya, at doon lang napansin ni Hyunjae na may mali. Habang nalulungkot si Mirai, narinig niya ang boses ni Hyunjae na tumatawag sa kanya mula sa likuran. Mabilis na tumakbo si Mirai at hinabol siya ni Hyunjae sa buong daan. Sa ganitong paraan, nagsimula ang dalawa sa isang laro ng habulan, ngunit sa huli ay hindi nakatakas si Mirai sa harap ng pagtatanong ni Hyunjae. Nagbukas si Mirai sa kanya, at nang malaman ni Hyunjae na hindi siya binibigyan ng seguridad, nagpa siya si Hyunjae na pag-isipan ang kanyang sarili. Ipinangako niya kay Mirai na tutuparin niya ang kanyang pangako sa hinaharap, at marahang pinindot niya ang kanyang daliri. Ang galit ni Mirai ay nawala din, at pagkatapos ay matyagang tinulungan ni Hyunjae si Mirai at ang kanyang walang kakayahang pagmamaneho, at maingat din siyang nagdala ng lunchbox na may pag-ibig para kay Mirai. Sa sandaling nalunod si Mirai sa kasiyahan ng pag-ibig, bigla siyang nalaman na gusto ni screenwriter Kim si Hyunjae, at nagsimula siyang mag-alala. Ang paraan ng pag-ibig ng lalaking ito ay hindi normal dahil madalas niyang nakakalimutan ang kanyang bagong kasintahan. Sa araw, maingat siyang sumama sa kanyang kasintahan para mag-practice magmaneho, ngunit sa gabi, hindi siya makontak ng kanyang kasintahan. Natatakot si Mirai na baka may masamang nangyari kay Hyunjae sa kanyang pag-uwi. Sa katunayan, matagal na siyang natutulog, lumabas na sa loob ng 3 araw na pagmamaneho, nakatanggap si Hyunjae ng tawag sa telepono mula kay screenwriter Kim ng EE station. Mayroon siyang damdamin para sa kanya, at gumawa siya ng dahilan na magtipon ng material para makipagkita sa kanya habang nag-aalinlangan si Hyunjae.
Habang nagmamaneho si Mirai, bigla siyang nawala ng focus, at habang nakatuon ang pansin niya sa damdamin ni Hyunjae, muntik na siyang maaksidente. Buti na lang at nakapreno si Mirai sa oras, at nakatanggap si Hyunjae ng tawag sa telepono mula kay screenwriter Kim na nakatuon sa damdamin ni Mirai. Seryoso siyang tumanggi sa imbitasyon nito, ngunit ang hindi niya inaasahan. Hinimok ni screenwriter Kim si Jinchul na magreklamo kay Haejon tungkol sa kakulangan niya sa kooperasyon. Agad na pinagalitan ni Haejon si Hyunjae matapos niyang ihatid si Mirai sa bahay. Dahil sa reputasyon ng law office, nagmamadali siyang makipag-ugnayan kay screenwriter Kim sa harap ng kanyang muling imbitasyon. Maliit na napilitan si Hyunjae na pumunta sa opisina nito at ginamit ng kabilang partido ang dahilan na alamin ang tungkol sa trabaho ng isang abogado upang alamin ang pang-araw-araw na schedule ni Hyunjae. Samantala, nasa yugto ng pag-ibig si Mirai at naghintay siya hanggang hating gabi, ngunit hindi lamang siya nakatanggap ng mensahe mula kay Hyunjae, hindi rin niya siya matawagan. Ang hindi niya alam, nang matapos si Hyunjae sa kanyang trabaho, matagal na siyang pagod at nakatulog. Pagkagising ni Hyunjae at naghahanda ng almusal kinabukasan, bigla siyang may naaalala. Nagmamadaling bumalik si Hyunjae sa kanyang silid upang kunin ang kanyang telepono. Nang makita ang maraming mensahe at tawag mula kay Mirai, napagtanto ni Hyunjae na gumawa siya ng malaking pagkakamali, kaya mabilis na tinawagan ni Hyunjae si Mirai. Gusto niyang yayain siyang magkita para ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila at pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa isang cave, kung saan iniulat ni Hyunjae sa kanya ang kanyang schedule kagabi. Sinabi rin ni Mirai ang kanyang kawalan ng seguridad sa pag-ibig. Si Hyunjae at Mirai ay may ibang pananaw sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang isa ay tapat sa kasalukuyan at ang isa ay matigas ang ulo tungkol sa hinaharap. Nag-usap ang dalawa at natuklasan na ang buhay ng bawat isa ay lubos na bumubuo sa isa't isa. Naglakad sila at nag-usap, binago ang kanilang pagtawag sa isa't isa. Nag-date sila araw-araw para kumain. At sinabi sa bawat isa ang kanilang pang-araw-araw na trabaho. Sa gabi, hindi na hinintay ni Mirai ang mensahe ni Hyunjae at proaktibong iniulat ni Hyunjae ang kanyang schedule. Sa pag-ibig, pumasok si Mirai sa kanyang buhay at nagsimulang gamitin ni Hyunjae ang kanyang puso upang tratuhin ang damdaming ito upang alisin ang kawalan ng katiyakan ni Mirai sa kanya. Hindi lang proaktibong nagdala si Hyunjae ng almusal sa bahay, kundi dinala rin niya si Mirai sa Namsan Tower pagkatapos ng trabaho para mag-date, matapos malaman na nagsiselo si Mirai na gusto siya ni screenwriter Kim. Nang hanapin siya ni screenwriter Kim, matalinong ipinahayag ni Hyunjae na mayroon na siyang kasintahan, ngunit gusto ni Mirai na itago ang kanilang relasyon. Nang mag-date sila sa gabi, tinanong ni Hyunjae si Mirai sa kanyang mga pagdududa. Tinanong niya kung nahihiya ba siya sa kanya, kaya gusto niyang itago ang kanilang relasyon, ngunit naramdaman ni Mirai na ito ay dahil wala siyang kumpiyansa. Kung sa bagay, ang karanasan ng pagtataksil sa kanyang nakaraang kasal ay nag-iwan ng malaking takot sa kanyang puso. Matyagang inaliw ni Hyunjae si Mirai na tapos na ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang kanilang kasalukuyan. Naalala ni Hyunjae ang sinabi ni Mirai sa umaga na pinag-isipan ni Mirai ang kanyang damdamin. Ayaw niyang magbigay ng masyadong emosyonal na presyon sa kanya, kaya ngayon ay babawi siya ng isang hakbang. Sa pag-iisip nito, taos puso siyang nangako kay Mirai na gaano man karaming hakbang ang babawiin niya ang parehong bilang ng mga hakbang. Nang makita na nababalisa pa rin si Mirai dahil sa takot, nagpasya siyang ipahayag ang kanyang tunay na damdamin kay Mirai, kaya kinabukasan ay niyaya niya si Mirai, at habang nakatingin kay Mirai na nasa ibaba ng entablado, kumanta siya ng kanta para sa kanya, na labis na ikinatuwa ni Mirai. Kumanta si Hyunjae na parang walang ibang tao sa paligid. Nasa kanya lang ang kanyang mga mata, at ang maliliit na alaala ng magkakilala sila ay bumalik sa kanyang isipan. Ang isang magandang pag-ibig ay ganito lang. Sa sandaling ito, nakaramdam ng ginhawa si Mirai nang bumaba siya sa entablado. Nakita ni Hyunjae ang dalawang screenwriter sa ibaba, kaya tinawag niya si Mirai at ipinakilala ang kanyang kasintahan sa kanila, at kahit na ayaw ni screenwriter Kim, wala siyang magawa. Pagkatapos, mabilis na lumago ang pag-ibig nilang dalawa at naghalikan sila sa ilalim ng magandang paglubog ng araw at nag-date sila sa bahay para kumain. Muli ring binuhay ni Hyunjae ang mga selula ng pag-ibig sa loob niya, at kahit na nasunog ni Mirai ang kanin, maingat pa rin niyang pupurihin ang kanyang pagluluto. Unti-unti, naramdaman ni Mirai ang isang kagandahan na hindi pa niya nararanasan. Ito ay isang espesyal na panayam. Ngunit ang interviewer ay labis na kinakabahan, at si Kyung Ae ay sinadya na dumating upang sirain ang date dahil nakikipag-date si Hyunjae sa isang babaeng diborsyada. Ngunit nang makita ni Kyung Ae si Mirai sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mukhang napakabait nito at hindi napigilan ni Kyung Ae ng umiti. Mula nang pumasok sa mainit na yugto ang pag-ibig ni Hyunjae at Mirai, una munang pinapunta ni Mirai si Sujeong para makilala si Hyunjae, sa isang banda para alisin ang mga preconception ni Sujeong tungkol sa kanya na nagkaroon ng kasintahan pagkatapos ng kanyang diborsyo, at sa kabilang banda ay upang alisin ang mga pagdududa ni Sujeong na si Hyunjae ay isang ampon na bata dahil ang ina ni Mirai ay isa ring ampon. Alam ni Sujeong ang emosyonal na sakit ng mga ampon na bata, at ayaw ni Sujeong na pumasok si Mirai sa ganoong uri ng pamilya. Ngunit hindi mapigilan ni Sujeong ang damdamin ng kanyang anak para kay Hyunjae, kaya ng araw na iyon, nakipagkita si Sujeong sa
kasintahan ng kanyang anak na babae at pagkatapos makipagkita. Nagbigay si Sejong ng ilang mahirap na tanong at bagamat natural na sumagot si Hyunjae bilang isang abogado, karaniwan lang ang impresyon ni Sejong sa kanya. Napansin din ni Hyunjae na hindi siya gusto ni Sejong, ngunit mas lalo niyang nagugustuhan si Mirai at gusto niyang matanggap siya ng pamilya ni Mirai. Pagkatapos, biglang gustong dalhin ni Mirai si Hyunjae para makilala ang kanyang lola, ngunit naramdaman ni Sejong na hindi pa sila nasa isang relasyon ng kasal. Sinabi niya sa kanya na magpanatili ng ilang hangganan sa pag-ibig, ngunit mas pinigilan siya ni Sejong, mas hindi pinansin ni Mirai ang opinyon ni Sejong. Patuloy pa ring dinadala ni Mirai si Hyunjae kay Miyaong na nasa nursing home at labis na nasiyahan si Miyaong kay Hyunjae. Nang araw na iyon, habang naglalakad-lakad sila bilang magkasintahan, muling ipinahayag ni Hyunjae ang kanyang taos-pusong damdamin kay Mirai. Nagpasalamat din si Mirai kay Hyunjae sa pagtulong sa kanyang sugat na dahan-dahang gumaling. Pagkatapos, matamis silang nagyakapan at nagsama. Bukod pa rito, nagsama sila buong gabi at sa tagal ng kanilang pagsasama ay siya ring tagal ng pag-aalala ni Sejong. Nang makauwi na si Mirai, sinabihan siya ni Sejong na matuto mula sa nakaraang karanasan sa pag-ibig. Pinagalitan siya ni Sejong tungkol sa panloloko sa kanyang kasal, na tiyak na nagsilbing pagpapahid ng asin sa sugat ni Mirai. Ang tanging gusto lang niya ay ang basbas ni Sejong. Pagkatapos ng kanilang matinding pagtatalo, ang relasyon ng mag-ina na dating malapit tulad ng magkaibigan ay bumagsak sa puntong nagyelo. Sinabi rin ni Hyunjae kay Minho na umibig na siya at ipakikilala niya si Minho sa kanyang kasintahan. Ngunit sa pagkakataong ito, biglang nagkaroon ng aksidente ang lola ni Mirai. Napagtanto rin ni Mirai ang paghihirap ni Sejong at kusang humingi ng tawad kay Sejong. Sinabi rin niya sa kanyang lola kung bakit niya gusto si Hyunjae. Humingi rin ng tawad si Sejong sa kanyang anak dahil sa kanyang pagiging sensitibo. Nakita rin ni Sejong na pagkatapos umibig ang kanyang anak kay Hyunjae, talagang naging mas tiwala sa sarili at mas masaya siya. Naisip ni Sejong na siguro sapat na iyon. Pagkatapos noon, araw-araw siyang nag-aalaga kay Miyaong sa ospital. Naalala ni Hyunjae ang paghihirap ni Sejong, kaya siya mismo ang nagluto at nagdala ng paboritong pagkain ni Sejong. Sa pagkakataong ito, malaki ang ipinagbago ng impresyon ni Sejong kay Hyunjae. Pagkatapos, pumasok si Hyunjae sa silid ng pasyente upang bisitahin si Miyaong. Nang sandaling hawakan ni Hyunjae ang kamay ni Miyaong gamit ang dalawang kamay, bahagyang nagulat si Sejong. Alam ni Sejong na mahal ni Hyunjae si Mirai, kaya niya nagawang mahalin ang lahat ng konektado sa kanya. Nang makita niya si Miyaong na masayang hawak ang kamay nilang dalawa, muling nagbago ang pananaw ni Sejong kay Hyunjae. Siguro dapat ko silang pagpalain. Matapos malaman ni Minho na ang kasintahan ni Hyunjae ay dating nakansela ang kasal, bagaman siya ay bukas palad, nagpakita pa rin siya ng pag-aalala. Ikinuwento ni Hyunjae kay Minho ang tungkol sa pagiging biktima ni Mirai ng panloloko sa kasal. Tumango lamang si Minho bilang pag-unawa. Nang sabihin ni Minho ang sitwasyon ni Mirai kay Kyung-ae, agad na tumuto si Kyung-ae. Hindi matanggap ni Kyung-ae na si Hyunjae, na 36 taong gulang, ay magdadala ng isang diborsyada. Mas gusto pa niyang manatiling binata ang kanyang anak. Bagaman ayaw niya, sumama pa rin si Kyung-ae kay Minho upang makilala si Mirai. Gusto ni Kyung-ae na pahirapan ng kaunti si Mirai upang umatras ito. Ngunit sa huli, nagustuhan ni Kyung-ae ang babaeng ito na elegante at bukas ang isip. Pagkatapos mag-usap at handa ng umalis, maalalahanin pang nagbigay si Mirai ng regalo na kanyang binili, na lubos na ikinatuwa ni na Kyung-ae at Minho. Pag-uwi nila, agad na binuksan ni Minho ang regalo at tuwang-tuwa ang mag-asawa na isinout ang kanilang peres ng sapatos. Lalo na si Kyung-ae, agad niyang gustong hilahin si Minho palabas para maglakad-lakad. Sinabi ni Minho na hindi ba tutol si Kyung-ae. Sinabi ni Kyung-ae na ang pagtutol ay nakaraan na at ang pagiging lubos na nasiyahan ay kasalukuyan na. Sa ganitong paraan, matagumpay na nalagpasan ni Hyunjae at Mirai ang pagsubok ng mga magulang. Ito ang kaibig-ibig na trio ng yoga, nakilala ni Keong Cheol at ng kanyang kapatid si Ginang Jungja sa klase ng yoga. Matapos silang maging matalik na magkaibigan sa pagtanda, pagkatapos ng bawat klase ay sisimulan nila ang kanilang paglalakbay ng mga nakatatanda. Nang matapos ang klase, dali-daling ipinagmayabang ni Jungja sa kanyang mga kaibigan na ang kanyang apo ay ikakasal sa isang abogado. Sinabi rin ni Keong Cheol na nagkataon lang. Ang pangalawang apo ni Keong Cheol ay malapit na ring magpakasal. Hanggang sa araw ng engagement ni Hyunjae at Mirai, hindi pa rin lubos na naunawaan ng dalawang lolo di lola ang sitwasyon. Nang matanto nila, nalaman nilang sila pala ang magiging balay. Kailangang sabihin na napakaliit ng mundo. Napakaliit na kapag nagkita ay maaaring maging punto ng pagtatagpo. Ganoon ang engagement party at ganoon din ang kwento ni Hyunjae at Mirai. Lumala ang sakit ni Miyaong at nagpalitan ang pamilya ni Sejong sa pag-aalaga sa kanya. Muling pumunta si Hyunjae sa silid ng pasyente upang bisitahin si Miyaong. Ang kanyang taos-pusong pagpapahayag ay nakakuha ng pagkilala mula sa ama ni Mirai. Pagkatapos, sinabi ni Mirai kay Hyunjae na si Sejong ay isang ampon na kamakailan lamang niya nalaman. Lubos na nalungkot si Mirai dahil hindi niya naintindihan si Sejong. Maalalahanin namang inaliw ni Hyunjae si Mirai habang naaalala ang kanyang sariling ama na isa ring ampon. Naisip ni Hyunjae na hindi niya pinansin sina Minho at Keong Cheol. Nagmungkahi si Minho na pagkatapos niyang magretiro ay magtatrabaho siya sa isang ahensya ng pag-aampon dahil nakatagpo siya ng isang mabuting ama. At dahil lumaki siya ng maayos, nais ni Minho na ibalik ang init na ito sa lipunan. Ibinahagi agad ni Hyunjae kay Mirai ang kabutihan ng puso ni Minho. Lumalaki
Lumala ang sakit ni Miao hanggang sa isang punto na tuluyan na niyang iniwan si Sujeong at pumanaw. Bago at pagkatapos ng libing ni Miao, laging nasa tabi ni Hyunjae si Mirai at maalalahanin pa niyang naghanda ng pangkalusugang pagkain para sa pamilya ni Mirai. Laging tahimik siyang nasa labas hanggang sa matapos ang libing ni Miao. Ang puso ni Hyunjae para kay Mirai ay lubusang kinilala ng pamilya ni Mirai. Hindi nagtagal, ang pusong nagyelo ni Hyunjae sa loob ng libu-libong taon ay nagsimulang gumalaw at sinabi ni Hyunjae na gusto na rin niyang magpakasal. Ang pagpapakasal sa taong mahal na mahal niya, ngunit nanigas ang mukha ni Mirai dahil ang nakaraang mapanlinlang na kasal ay nagdulot pa rin sa kanya ng kaunting takot. Alam ni Hyunjae na kulang si Mirai sa pakiramdam ng seguridad. Gusto niyang ipaalam sa kanya na gugugulin niya ang kanyang buhay upang protektahan siya. Kaya sa araw na ito, sinimulan ni Hyunjae ang kanyang plano. Pagkatapos nilang maibsan ang lahat ng stress sa araw na iyon, naglakad-lakad muli sila sa lugar kung saan sila nag-umpisang umibig. Nagkunwari si Hyunjae na medyo mahirap lutasin ang kaso ngayon, kaya ginalungkot ng kaunti si Mirai. Nakita lang ni Hyunjae na dahan-dahan niyang ikinuwento kung gaano kahiya-hiya ang kliyente ngayon at binigyan pa siya ng regalo, ngunit hindi para sa kanya ang regalong ito. Nang makita ni Mirai ang regalong dati niyang pinili para sa iba ay bumalik sa kanyang mga kamay, labis siyang nagulat at agad na kumalat ang init sa buong katawan niya. Tinitigan ni Hyunjae si Mirai na puno ng pagmamahal. Gusto niyang maging isang may asawang lalaki at pagkatapos ay kinuha niya ang handang singsing upang mag-propose kay Mirai. Matapos nilang iulat ang kanilang intensyon na magpakasal sa kanilang pamilya, opisyal na nagkita ang dalawang pamilya upang ayusin ang engagement ceremony. Nagkataon naman na sina Keong Cheol at Chungja ay magkasama sa yoga class. Dahil medyo biglaan ang kasal ni Hyunjae, umasa si Minho na magkakaroon si Hyunjae ng sapat na oras para maghanda at sumang-ayon din ang mga magulang ni Mirai. Sa wakas, napagdesisyonan nilang magpakasal pagkaraan ng 3 buwan. Ngunit nang matapos na ang lahat ng paghahanda, isang biglaang aksidente ang naganap na nagdulot ng sapilitang pagkansela ng kanilang kasal. Tunay na trahedya para sa babaeng ito. Ang una niyang kasal na puno ng pag-asa ay napunta sa panloloko, at ang pangalawa naman ay biglang naging kapatid niya ang kanyang minamahal. Lumabas na ang babaeng matagal nang hinahanap ni Keong Cheol sa loob ng 50 taon ay natagpuan sa araw na ito. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang taong iyon pala ang ina ni Mirai. Ang taong nakilala lang nila sa engagement party noong nakaraang araw. Si Keong Cheol ay dumanas ng matinding pagdurusa noong bata pa siya. Natakot si Keong Cheol na mahawaan ang kanyang anak, kaya pansamantala niya itong ipinadala sa isang ampunan. Ngunit ang pagpapadalang ito ang naging dahilan upang mawala ni Keong Cheol ang kanyang pinakamamahal na anak. Pagkatapos ng walang tigil na paghahanap, walang resulta. Inampon ni Keong Cheol si Minho na isa ring ulila, at nais ni Keong Cheol na palakihin si Minho ng maayos bilang kapalit ng kanyang nawawalang anak. Nais ni Keong Cheol na ibalik ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagmamahal. Umaasa na ang kanyang anak ay makakahanap din ng mabubuting magulang na mag-aampon tulad niya, at hindi rin binigo ni Minho ang kanyang inaasahan. Lumaki siyang isang napakabait na bata. Para kay Sujeong, matapos pumanaw si Minho, naramdaman niyang tila walang laman ang kanyang puso. Naunawaan niya ang sakit ng pagiging inabandona ng kanyang mga biological na magulang. Hinikayat ni Minho si Sujeong na hanapin ang kanyang biological na mga magulang. Umaasa siyang matatanggal ni Sujeong ang mabigat na pasaning na nasa kanyang puso sa loob ng ilang dekada. Sa suporta ng kanyang asawa at anak na babae, sa wakas ay naglakas loob si Sujeong na pumunta sa nawawalang sentro ng mga tao at irehistro ang kanyang genetic information sa pulisya. Sa araw ng engagement ni Mirai at Hyunjae, nakatanggap si Sujeong ng tawag mula sa istasyon ng pulisya. Binati nila si Sujeong dahil naitugma ang kanyang gene sa kanyang biological na ama, na lubos na ikinagulat ni Sujeong. Nalaman din ni Sujeong na matagal na palang nagparehistro ang kabilang partido, at si Keong Cheol, matapos malaman na natagpuan na ang kanyang anak, ay agad na tumakbo sa istasyon ng pulisya sa sobrang tuwa. Nang personal niyang matanggap ang kumpirmasyon mula sa pulisya, tuwang-tuwa si Keong Cheol na parang bata. Pag-uwi niya, hindi na niya napigilang humagulgol. Sinabi ni Keong Cheol sa kanyang kapatid na sa wakas ay nagbigay na ng biyaya ang Diyos, at malapit na niyang makita ang kanyang anak na matagal na niyang hinahanap. Pinanatili ni Keong Cheol ang kanyang kalusugan dahil gusto niyang mahanap ang kanyang anak habang nabubuhay pa siya. Ngayon, sa wakas, makapagpapahinga na siya ng payapa. Matapos ang isang gabing pakikipaglaban sa kanyang sarili, sa wakas ay nagpasya si Sujeong na pumunta sa istasyon ng pulisya upang makilala ang kanyang biological na ama. Naghintay si Sujeong na may pag-asa at pagkabalisa, ngunit nang makita niyang pumasok si Keong Cheol, labis siyang nabigla. Ang taong iyon pala si Keong Cheol, at siya ang lolo ng kanyang magiging manugang. Nang matanto niya, naramdaman ni Sujeong na nakakatawa ito. Siya na palaging nabuhay ng maingat sa anino, habang ang ama na nag-iwan sa kanya ay nabuhay ng ganoon kasaya. Sa sandaling ito, labis na nagalit si Sujeong, habang lalong sinisisi ni Keong Cheol ang sarili. Ilang beses na niyang nakilala si Sujeong, paano niya hindi nakilala ang kanyang sariling anak. Lumapit si Keong Cheol at maingat na tinawag ang pangalan ng kanyang anak, ngunit si Sujeong ay puno ng galit sa loob. Naalala niya ang tanawin ng isang mapagmahal na ama at masunuring anak sa engagement party, at hindi mapatawad ni Sujeong ang sarili. Sa panahong ito, masayang naghahanda sina Hyunjae at Mirai para sa kasal. Hindi lamang nila nabili ang singsing sa kasal, kundi nasubukan na rin nila ang magandang damit pang kasal. Hindi nila alam na nagkaroon ng
ng gulo sa pamilya. Tinitigan ni Sujeong ang kanyang anak na puno ng kaligayahan at labis siyang nasasaktan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin upang hindi masaktan ang kanyang mga anak. Bago pa man maayos ang dalawang pamilya ang problema, pansamantala nilang pinili na itago ang katotohanan kina Mirai at Hyunjae. Sinabi lang nila sa kanila na may ilang paghihirap at sinabihan silang ipagpaliban ang kasal. Nang malaman ng dalawang sensitibong tao ang katotohanan, ang biglaang pagiging magkapatid ng magkasintahan ay hindi nila matanggap. Ngunit si Mirai, sa kanyang pagiging rasyonal, ay naisip ang lahat ng pagdurusa na dinanas ni Sujeong sa buong buhay niya. Para sa kaligayahan ni Sujeong, labag sa kanyang kalooban na magpaalam kay Hyunjae, habang si Minho, bilang ama, ay alam na mahal ni Hyunjae si Mirai. Nang makita ang unti-unting pagnipis ng mukha ni Hyunjae, labis na nalungkot si Minho. Kaya pumunta si Minho sa law office ng kanyang panganay na manugang na si Haejun upang magtanong kung may kinalaman sa legalidad ang kanilang pagpapakasal. Bagamat pinalaki si Minho ni Keong-cheol, sina Hyunjae at Mirai ay walang relasyon sa dugo. Maingat ding iniulat ni Haejun ang impormasyong nahanap niya kay Keong-cheol. Kung ang rehistro sibil ni Sujeong ay ililipat sa bahay ni Keong-cheol, ibig sabihin ay naibalik na sa mata ng batas ang relasyon ng ama at anak. Kung gayon, hindi pinapayagan ang pagpapakasal ni Hyunjae at Mirai. Kung hindi may babalik ang relasyon ng ama at anak, marahil ay pinapayagan. Ngayon ay naghihintay na lang ang desisyon ni Keong-cheol at Sujeong. Samantala, si Keong-cheol ay lubos na nalulugmok sa tuwa at sakit ng pagkakita sa kanyang anak na babae. Masaya siya dahil sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang anak na nawala sa loob ng 50 taon. Ngunit masakit din dahil inakala ng kanyang anak na inabandona niya ito. Upang maalis ang pagkalito sa pagitan ng mag-ama, nagpasya si Keong-cheol na makipagkita kay Sujeong. Ikinuwento niya kay Sujeong ang buong detalye ng pagkawalay ng kanyang anak. Ngunit inakala ni Sujeong na ang paglalagay sa kanya sa ampunan ay pag-abandona. Gayunpaman, ang mga pagdududa sa loob ng 50 taon ay hindi kayang pawiin ng isang paliwanag lamang. Pag-uwi ni Sujeong, nabalot din siya ng matinding sakit. Nang malaman ng pamilya ni Mirai na ang biological na ama ni Sujeong ay lolo pala ni Hyunjae, hindi agad sila nakabawi. Nang kumalma sila, napagtanto nila na kung kikilalanin ni Sujeong ang kanyang mga kamag-anak at ililipat ang kanyang rehistro sibil, magiging tiyahin siya ni Hyunjae. Agad na kinumpirma ni Jungja na hindi maaaring matuloy ang kasal na ito ni Mirai. Sa kabilang banda, naramdaman din ng tiyahin ni Hyunjae na hindi maaaring matuloy ang kasal na ito, na sinasabing magulo ito sa talaan ng pamilya at hindi makatuwiran o tradisyonal. At nang araw na iyon, nakipagkita si Jungja kay Keong-cheol. Nagpasalamat muna si Keong-cheol kay Jungja sa pag-aalaga sa kanyang anak, ngunit sinabi ni Jungja ang desisyon na kanselahin ang kasal. Malinaw na hindi inisip ni Keong-cheol ang aspektong ito at lihim lamang niyang tinanggap ang katotohanan ito. Nang makauwi si Mirai, agad na idineklara ni Jungja ang desisyon na kanselahin ang kasunduan sa kasal. Bagamat mahirap tanggapin ang biglaang pangyayaring ito, para kay Sujeong ay nagpanggap si Mirai na kalmado at tinanggap ito. Ngunit sa likod ng kanyang likod, hindi niya mapigilan ang sakit ng puso, ang lungkot na dulot ng paghihiwalay sa kanyang minamahal. Tulad ng pagbaha na bumagsak sa isang dam at agad na lumamon sa mundo ni Mirai. Nang marinig ang hikbi ni Mirai sa likod ng pinto, labis ding nagdurusa si Sujeong. Hindi rin niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Kasabay nito, ipinahayag din ni Keong-cheol sa kanyang pamilya ang desisyon na kanselahin ang kasal. Malaking dagok ito kay Hyunjae. Pagkatapos noon, doon na siya natulog sa law office. Gusto niyang gamitin ang walang tigil na trabaho para manhid ang sarili. Nag-aalala si Minho kaya pumunta siya sa law office para aliwin si Hyunjae. Ngunit nang makita niya ang labis na kalungkutan ni Hyunjae, gumawa si Minho ng isang matapang na desisyon. Pag-uwi niya, sinabi niya kay Keong-cheol na siya ay isang ama. Hindi kayang tignan ni Minho na nagdurusa ang kanyang mga anak habang siya ay nagwawalang bahala. Gusto ni Minho na umalis sa rehistro sibil para mapayagan ang kasal ng kanyang mga anak. Malakas itong tinutulan ni Keong-cheol. Si Mirai, na labis na nasasaktan, ay biglang inatake ng pananakit ng tiyan. Bagamat labis ang sakit, hindi niya ito kayang tiisin. Matapos malaman ni Sujeong ang kanyang sakit, ayaw pa ring magpunta ni Mirai sa ospital. Marahil ang pagdurusa sa sakit ay magpapagaan ng kaunti sa kanyang kalooban. Matapos painumin si Mirai ng gamot at makita ang masakit at hindi komportabling mukha ni Mirai, naramdaman ni Sujeong na hindi na siya makakaiwas pa. Kailangang linawin ni Sujeong ang relasyon nila ni Keong-cheol. Kaya binuksan ni Sujeong ang kahon na ibinigay sa kanya ng ama ni Hyunjae. Hindi alam ni Sujeong na naglalaman ang kahong ito ng matinding pagmamahal ng isang ama. Ang babaeng ito na nag-aakalang inabandona siya ng kanyang biological na mga magulang ay dahan-dahang binubuksan ang kahong ipinadala ng kanyang biological na ama. Sa loob, bukod sa mahahalagang larawan ng kanilang tatlong miyembro ng pamilya, mayroon ding isang kahon na puno ng mga liham. Lumabas na simula nang mawala ni Keong-cheol si Sujeong. Bawat taon sa kanyang kaarawan ay sumusulat siya ng mga liham para kay Sujeong. Ang mga liham na ito ay hindi kailanman na ipadala mula sa pagpapahayag ng kanyang pagmamahal at pagkasabik kay Sujeong hanggang sa proseso bago at pagkatapos ng pag-ampon kay Minho. Habang binabasa ni Sujeong ang mga liham, hindi niya napigilang lumuha. Lumabas na hindi lang si Sujeong ang nabuhay sa ilalim ng anino. Si Keong-cheol din ay nabuhay araw-araw sa kasalanan at pagsisisi. Masyadong matagal nang nagkamali si Sujeong tungkol sa kanyang ama at oras na para tanggalin ang buhol sa kanyang puso na tumagal ng 50 taon. Kaya sa unang pagkakataon, tumawag si Sujeong at tinawag na ama si Keong-cheol. Labis na naantig si Keong-cheol, hindi na niya matukoy kung panaginip pa ito o totoo. Ilang araw na ang nakalipas ay kinamuhian pa ni Sujeong ang pag-iwan sa
kanya ni Keong-cheol, ngunit ngayon ay tinawag na siya ni Sujeong na ama. Ang huling pagtawag na ito ng ama ay pinaghintayan ni Keong-cheol sa loob ng 50 taon. Sinabi ni Sujeong kay Keong-cheol na humupa na ang kanyang galit at wala na siyang hinanakit. Sa halip, pinasalamatan pa ni Sujeong si Keong-cheol dahil hindi siya binitiwan sa loob ng maraming taon. Ang pagkakaintindihang ito na tumagal ng ilang dekada ay sa wakas ay naayos sa sandaling ito. Pagkatapos, sa kahilingan ni Keong-cheol, dinala ni Sujeong siya upang bisitahin ang kanyang namayapang mga magulang na umampon sa kanya. Nagpasalamat si Keong-cheol sa kanila sa pagpapalaki sa kanyang anak na babae ng buong puso. Naalala ni Sujeong ang sinabi ni Miyaong. Nang una silang magkita ni Miyaong, ang unang salitang binigkas ni Sujeong ay ama. Ngayon, alam na ni Sujeong ang pagmamahal ni Keong-cheol para sa kanya. Pagkatapos, ipinakita ni Keong-cheol kay Sujeong ang tatoo sa kanyang katawan na kapareho ng marka sa katawan ni Sujeong. Hindi inaasahan, inakala ni Miyaong na inaabuso si Sujeong. Patuloy na sinisisi ni Keong-cheol ang sarili. Malinaw na si Sujeong ang kanyang pinakamamahal na anak, bakit niya ito nawala? Bagaman labis siyang nagpapasalamat sa pagpapalaki nila kay Sujeong, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit hindi nila tinulungan ang nawawalang bata na hanapin ang kanyang mga magulang. Nang makita ang pagsisisi ni Keong-cheol, ayaw nang itago ni Sujeong ang katotohanan. Dati nang sinabi ni Miyaong kay Sujeong na ninakaw niya si Sujeong mula sa langit. Naalala rin ni Sujeong ang mga sinabi ni Miyaong. Sinabi ni Miyaong na gumawa siya ng isang bagay na hindi niya dapat ginawa kay Sujeong. Sinabi ni Miyaong na natatakot siyang marinig ang sinasabi ng ibang tao na hindi siya makapanganak. Sinabi ni Miyaong na nakilala niya si Sujeong sa tamang panahon, ang tamang oras para lokohin ang iba na si Sujeong ang anak ni Miyaong. Doon lamang naintindihan ni Sujeong na sadyang kinuha siya ng kanyang mga magulang na umampon. Nang kumalma siya, nagpapasalamat pa rin si Sujeong sa kanyang mga magulang na umampon sa kanya sa pagpapalaki sa kanya sa kabila ng paghihirap. Naramdaman din niya ang paghihirap ni Keong-cheol sa paghahanap sa kanya. Sinabi ni Sujeong ang tungkol sa pabigla-biglang pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang na umampon at sinabi rin kay Keong-cheol na huwag silang kamuhian. Dahil dito ay hindi agad makapaniwala si Keong-cheol at patuloy si Sujeong na inalo si Keong-cheol. Umaasa si Sujeong na gusto niyang mabuhay bilang si Sujeong at hindi maging si Jong-eun. Lubos na umaasa si Sujeong na magiging masaya si Mirai. Ayaw ni Sujeong na ang kanyang pagkakakilanlan ang maging hadlang sa magandang relasyon ng kanyang anak at ni Hyunjae. Ngunit mananatili pa rin siyang anak ni Keong-cheol na si Jong-eun. Samantala, nilapitan na ni Hyunjae si Mirai. Umaasa na malalagpasan nila ang hadlang at patuloy na magsasama. Wala naman silang relasyon sa dugo, ngunit tinanggihan pa rin ni Mirai ang pagmamahal niya upang maibigay ang kaligayahan kay Sujeong. Masakit man sa kalooban, pinutol pa rin niya ang relasyon kay Hyunjae. Sinabi ni Mirai na mahal niya si Hyunjae, ngunit hindi sila maaaring magkasama. Ang magkasintahan ay naging magkapatid, wala na silang ibang pagpipilian. Ang hindi nila alam ay si Keong-cheol, matapos mag-isip, ay handa ng pagtibayin ang kasal ng kanyang apo at ng kanyang apo sa tuhod. Ang magkasintahang ito na naging magkapatid at muling naging magkasintahan, ay sa wakas ay nalagpasan ang lahat ng paghihirap. At ngayon ay magkahawak kamay na silang dahan-dahang naglalakad patungo sa dambana. Ang nakakaantig na sandaling ito ay tila napakalayo dati para sa kanila. Mabuti na lang at naalis na nina Sujeong at Keong-cheol ang bigat sa kanilang puso. Humiling si Sujeong kay Keong-cheol na isuko ang hangarin na irehistro siya sa kanyang pamilya upang patuloy siyang mabuhay bilang si Sujeong. Sa ganitong paraan, magiging masaya ang kanyang anak na si Mirai. Pagkatapos ng masusing pag-iisip, tinawag ni Keong-cheol sina Hyunjae at Mirai na naghiwalay na sa kanyang bahay. Ipinabatid ni Keong-cheol sa lahat ang muling naayos na relasyon niya at ni Sujeong. Nilalayo ni Keong-cheol na sundin ang kagustuhan ni Sujeong at magpasya na ipagpatuloy ang kasalukuyang sitwasyon. Pagtitibayin ni Keong-cheol ang kasal nina Hyunjae at Mirai. Ang mga salita ni Keong-cheol ay nagdulot ng labis na kagalakan kina Hyunjae at Mirai. Nang makabawi sila, tuwang-tuwang hinawakan ni Hyunjae ang kamay ni Mirai at sinabing sa wakas ay makakapagpakasal na sila. Ang kaligayahang ito ay dumating ng napakabigla, kaya di medyo nag-atubili si Mirai. Ngunit sa totoo lang, gusto niyang makipagbalikan kay Hyunjae. Ngunit sa harap ng kahirapan, laging ipinagtatanggol ni Hyunjae ang pag-ibig, samantalang siya ay walang awang itinulak siya palayo. Inaliw ni Jeongho ang kanyang ate na ginawa niya ang pinakamahusay na pagpipilian upang protektahan ang kanilang ina. Pinayuhan ni Jeongho si Yang Eun na buong tapang na ipahayag ang kanyang pag-ibig kay Hyunjae, kaya nakipagkita si Mirai kay Hyunjae. Kinakabahan na inabot ni Mirai ang baukwet ng bulaklak kay Hyunjae, at pagkatapos ay buong tapang na nagpahayag ng pag-ibig kay Hyunjae, tinanong kung handa ba siyang tanggapin siyang muli. Lubos itong ikinagulat ni Hyunjae. Pagkatapos nilang ipahayag ang kanilang damdamin, kinuha ni Mirai ang handa niyang singsing at dahan-dahang isinuot ito sa kamay ni Hyunjae. Sa puntong ito, bumalik sa simula ang kanilang pag-ibig. Lumabas na ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan nilang dalawa ay pawang kaligayahan na nagkukubli, ngunit mayroon pa ring isang hadlang. Iyon ay dahil hindi pa rin sumasang-ayon si Jongja, dahil si Keong-cheol ay sariling desisyon lamang na sumang-ayon sa kasal nina Hyunjae at Mirai. Lubos itong ikinagalit ni Jongja. Naramdaman ni Jongja na ito ay isang paghamak sa kanyang pagkatao, kaya tutol pa rin siya sa kasal ni Mirai. Mabilis na dumating ang weekend at opisyal na bumisita ang pamilya ni Sujeong kay Keong-cheol. Matapos ipaliwanag ang mga relasyon sa pamilya, isa-isa, isinagawa ng pamilya ni Sujeong ang 50 taong huling ritual ng pagluhod kay Keong-cheol. Sa ganitong paraan, mas naging malapit ang relasyon ng dalawang pamilya. Para kay Sujeong, hindi lamang ito magiging bahay ng kanyang magiging balay, kundi magiging sarili niyang tahanan din para kay Keong-cheol. Hindi niya kailanman inakala sa panaginip
mainit na ang kanyang biological na anak na babae ay magiging balain ng kanyang ampon. Naramdaman ni Keong Cheol na kahit mamatay siya ay hindi siya magsisisi sa hindi pagkonsulta kay Jungja at sa sariling pagpayag sa kasal nina Hyunjae at Yang Eun. Sa paalala ng kanyang kapatid, napagtanto rin ni Keong Cheol na siya ay naging bastos, kaya ng araw na iyon ay personal siyang pumunta sa bahay upang humingi ng tawad. Sa huli, pinayagan din ni Jungja ang kasal ni Mirai. Nang malaman ni Hyunjae na ganap nang naalis ang hadlang, agad niyang dinala si Mirai sa bahay. Matapos ang maingat na paghahanda, sinabi niya kay Mirai na magpakasal na sila. Sobrang tuwa nila na hindi na sila makapaghintay. Plano nilang magdaos ng isang maliit at simpleng kasal pagkatapos nilang magparehistro dahil ayaw na nilang magkahiwalay pa kahit sandali. Nang makita ang pagmamadali ng dalawa, sumang-ayon din ang pamilya sa kanilang desisyon. Ilang araw pagkaraan, dumating na ang kanilang araw ng kasal ayon sa plano. Magkahawak kamay na dahan-dahang lumakad ang nobya at nobyo sa pasilyo habang nasasaksihan ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak ang kanilang masayang sandali. Maligaya nilang tinapos ang kanilang panunumpa sa kasal at ang lahat ng kanilang kamag-anak ay nagpaabot ng walang hanggang pagbati sa kanila. Sa gayos ay nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Mula ngayon, si Mirai ang kanyang kasalukuyan at si Hyunjae ang kinabukasan ni Mirai. Ito ang kwento ni Hyunjae at Yang Eun at ito rin ang kwento ng milyon-milyong tao tulad mo at ako. Ang lahat ng nakaraan ay simula lamang. Sana say pahalagahan mo ang iyong sarili at sana say makatagpo ka ng isang mabuting tao at mamuhay ng masaya sa nalalabing bahagi ng iyong buhay.